Sa isang madilim na kuweba, umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng isang piko na tumatama sa bato. Natigilan ng isang binata na may puting buhok nang mapansin niya ang kumikinang na asul na patak na tumutulo mula sa isang siwang sa kisam. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pananabik. Sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang target. Maingat niyang inilagay ang isang bote upang saluhin ang bumabagsak na likido na kinilala ang kumikinang na sangkap bilang tinta. Pinasalamatan ng binata ang maliit na itim na pusa sa kanyang balikat, sinero, at kinilala na naging posible lamang ang pagtuklas dahil sa kanya. Tumingin siya sa liwanag sa labasan ng kuweba. Iniisip na kung dadalhin niya ang tintang ito, baka sa wakas ay tanggapin na siya ng Pioneering Corps. Nakahinga ng maluwag, lumabas siya ng kuweba at tumayo sa isang kulay abo na kaparangan, nakatingin sa isang malaking maningning na metropolis sa di kalayuan. Sa loob ng maliwanag na lungsod na iyon, nagsisigawan ang mga tao para sa pagdating ng mga piling mandirigma na kilala bilang mga kolorist na buong pagmamalaking naglalakad na may makulay na buhok. Dalawang mamamayan ang humanga sa mga mandirigma habang pinag-uusapan kung paano matagumpay na natalo ng grupo ang isa pang higanteng nilalang. Alam nila na hanggat nandyan ang mga bayaning ito, mananatiling ligtas ang nagniningning na lungsod. Gayunpaman, ang eksena ay lumipat sa mas madilim, mas malungkot na Shadow District. Isang pila ng mga tao ang naghihintay sa labas ng isang gusali kung saan inanunsyo sa isang bulletin board ang entrance exam para sa C-Rank Pioneering Corps na nagsasabing welcome ang sinumang may kulay. Bigla na lang, marahas na itinapon palabas ang binatang may puting buhok at bumagsak sa lupa. Dalawang examiner ang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Sumigaw ang isa na ang lugar na ito ay hindi para sa mga taong tulad niya. Tumayo ang binata sa pagkadismaya, hawak ang bote ng asul na tinta. Hiniling niyang malaman kung ano ang problema, iginiit na pinapatunayan ng tinta ang kanyang mga kwalifikasyon. Itinuro ng examiner ang isang daliri ng may paninisi sa binata at sinabi ang malupit na katotohanan. Tinanggihan siya dahil siya ay walang kulay. Ipinaliwanag niya na sa mundong ito, ang mga tungkulin ay napagpasyahan na sa kapanganakan at ininsulto ang binata sa hindi pag-alam sa kanyang lugar. Ang examiner na may pulang buhok ay nagpakawala ng bugso ng pulang enerhiya, tinawag ang binata na isang walang kwentang colorless. Napangiwi ang bida na may puting buhok, umuumbol sa sakit habang bumabalot sa kanya ang enerhiya. Nakatayo sa tuktok ng hagdanan, sinisermonan ng examiner ang nakaluhod na binata tungkol sa mga pioneer. May mayabang na ekspresyon, idineklara niya na tanging mga piling tao lamang na tulad niya ang may kakayahang maging isa. Ipinaliwanag ng examiner na ang Blacklands sa labas ng lungsod ay isang lugar kung saan hindi mabubuhay ang mahihina, isang nakakatakot na tanawin na nilamon ng kadiliman at puno ng mga mapanganib na hayop na kilala bilang mga creature. Pinupuri niya ang mga pioneer na isinasapanganib ang kanilang buhay upang mag-explore, mangolekta ng mga resources, at labanan ang mga halimaw na ito para sa sangkatauhan na nagkakamit ng titulo ng mga bayani. Pagbalik sa kasalukuyan, malamig na tinitigan ng examiner ang bida, sinasabing para sa isang taong walang kulay, imposible ang makamit ang mga ganoong bagay. Ininsulto niya ang binata, sinabihan siyang alamin ang kanyang lugar at manatili sa mga mababang trabaho. Nagbigay siya ng huling banta, binalaan ang binata na mamamatay siya kung babalik pa siya at marahas na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa, yumuko ang bida nang may marinig siyang mahinang tunog mula sa kanyang dibdib. Sinero, ang itim na pusa, ay inilabas ang kanyang ulo mula sa jacket ng binata. Hinaplos ng bida ang pusa ng marahan, sinasabing maaari na lang silang sumubok sa ibang lugar dahil sanay na siya sa ganitong uri ng pagtanggi. Sa kabila ng kahihiyan, pinilit niyang umiti ng may determinasyon at nangako kay Nero na siya ang magiging pinakadakilang kolorist kailanman. Mabilis niyang isiniksik pabalik ang pusa sa loob ng kanyang damit, nag-aalala na baka may makakita sa kanya. Naglakad ang bida sa mga kalye ng industriya, iniisip kung saan susunod na pupunta. Habang malungkot siyang naglalakad, umaasa siyang makahanap ng lugar na tatanggap sa kanila, hindi niya alam na pinapanood siya mula sa itaas ng isang lalaking may berdeng buhok. Kalaunan, nakatayo ang bida sa isang abalang plaza, tinitingnan ang kanyang notebook. Marahas niyang kinansela ang isa pang lokasyon sa isang libro na puno ng mga naka-cross out na pangalan, na pagtatanto na tinanggihan na siya sa lahat ng lugar. Bumuntong hininga siya, pagod at talunan. Sumuko, nilapitan niya ang isang gusali na may karatula na nagsasabing Marie Workshop, bumubulong na wala na siyang magagawa. Binuksan niya ang pinto at tinawag ang may-ari. Sa loob, isang babaeng may puting buhok at goggles ang nag-ayos ng kanyang salamin at sinalubong siya pabalik ng may masayang ngiti. Napansin ni Marie ang malungkot na ekspresyon ng bida at nahulaan na bumagsak na naman siya sa isang exam. Habang tumalon si Nero sa mesa, malugod niyang binati ang pusa. Sinubukan niyang pasayahin ang bida, iginiit na bulag ang mga examiner sa kanyang talento. Gayunpaman, nanatili siyang pinanghihinaan ng loob, tinatanong kung ano ang silbi ng kanyang lakas kung walang tatanggap sa isang taong walang kulay. Ikinatwira ni Marie na napatunayan na ang kanyang mga kasanayan sa katotohanang matagumpay siyang nakakapag-uwi ng mga resources mula sa mapanganib na Blacklands.
Nanatiling mapagkumbaba ang bida, sinasabing naging posible lamang ang kanyang kaligtasan dahil tinutulungan siya ni Nero. Nag-iba ng usapan, inilagay niya ang bote ng asul na tinta sa mesa at nagtanong kung maaari niya itong bilhin. Natuwa si Marie at pumayag na bayaran siya ng maayos. Ibinuhos niya ang asul na likido sa isang pipe system, nagrereklamo na tumaas ang presyo ng tinta dahil sa kakulangan. Napansin ng bida na ang kakulangang ito ang dahilan kung bakit nananawagan ang mga tao para sa mas maraming pioneer. Ipinapakita ng isang tanawin ng makinarya na ang kanilang kabuhayan ay nakasalalay sa mga makukulay na likidong ito. Bumuntong hininga ang bida, nadidismaya na walang core na kukuha sa kanya. Tinanong ni Marie kung napag-isipan na ba niya ang kanyang nakaraang mungkahi. Nang mag-alinlangan siya, sinasabing ang lugar na binanggit niya ay medyo, biglang inihampas ni Marie ang isang piraso ng papel sa mesa, sumisigaw na kailangan niyang subukan ang lahat. Inihayag ng flyer ang isang recruitment notice para sa Ranked Down Pioneering Corps na nagsasabing bukas ang entrance test sa lahat at mahigpit na nakabase sa kasanayan. Tinitigan ng bida ang papel na may pagkabigla. Inamin niya na lagi siyang nag-aatubiling mag-apply sa prestihiyosong La Rank Corps, inaakala na mabibigo siya. Nagtataka siya kung talagang kikilalanin ng isang lugar na tulad niyon ang kanyang mga kasanayan. Hinihikayat siya ni Marie na kunin ang pagkakataon, inuulit na kung ito ay tunay na batay sa kasanayan, maaaring makuha niya sa wakas ang pagkilalang nararapat sa kanya. Umiti siya, ipinaalala sa kanya na matagal na niyang gustong maging isang colorist. Isang flashback ang nagpapakita ng isang bata, malungkot na bida sa ulan na yakap-yakap si Nero, na nagpapakita na hawak na niya ang pangarap na ito mula pagkabata. Tiniyak sa kanya ni Marie na palagi niya siyang susuportahan. Pinalakas ng kanyang kumpiyansa, umiti ang bida at nagpasya na hindi na siya maaaring mag-alinlangan pa. Mahigpit niyang hinawakan ang recruitment flyer. May panibagong determinasyon, nagpaalam siya kay Marie at umalis sa workshop. Habang naglalakad sa tahimik na mga eskinita ng Shadow District, hawak ng bida ang flyer habang iniisip na kailangan niyang maghanda ng mabuti para sa exam. Bigla siyang huminto nang mag-react si Nero sa isang presensya sa likuran nila. Isang boses ang kaswal na nagtanong kung ano ang problema, at isang kamay na may hawak na kahoy na wand na may kumikinang na berdeng orbi ang lumitaw mula sa mga anino. Ang lalaking may berdeng buhok na nag-espiya sa kanya ay itinutok ang kanyang wand ng direkta sa bida, isang mahiwagang crosshair ang nakalock sa kanyang likod. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng isang talim ng berdeng enerhiya. Lumingon ang bida sa gulat, ngunit huli na siya. Marahas siyang tinamaan ng pagsabog ng enerhiya, dahilan upang sumigaw siya sa matinding sakit. Habang bumabagsak siya, nakatayo sa ibabaw niya ang lalaking may berdeng buhok at ang kanyang katulong. Ininsulto siya ng umaatake, sinasabing bagamat na iwasan niya ang direktang pagpatay, mamamatay din siya sa lalong madaling panahon. Duguan at hindi makagalaw, nakahiga ang bida sa semento, habang malamig na sinabi ng umaatake na walang pakialam kung mamatay ang isang taong walang kulay. Mahinang tinawag ng bida ang kanyang pusa. Nang makita ang takot na mukha ni Nero na sumisilip mula sa kanyang damit, ginamit ng binata ang kanyang huling lakas upang himukin ang pusa na tumakas. Ang eksena ay lumipat sa isang industrial area na may babala para sa isang ink waste disposal site. Umungol ang bida habang nagkakamalay lamang upang makita ang lalaking may berdeng buhok na nakangiti sa kanya. Hawak siya ng lalaki sa kwelyo, nakabitin siya sa ibabaw ng isang malaking tangke ng itim na putik. Inasar niya ang bida na sinasabing malas niya na ihahagis siya habang buhay pa. Ipinaliwanag ng umaatake na ang hukay ay naglalaman ng basura ng tinta, isang nakamamatay na halo na tumutunaw sa anumang bagay na mahawakan ito, na tinitiyak na walang katawan na matitira. Natakot, nagpumiglas ang bida at hiniling na malaman kung sino ang lalaking ito at kung bakit siya inatake. Ibinunyag ng lalaking may berdeng buhok na siya at ang kanyang kasama ay nagulat kanina habang nag-espiya sa kanya. Isang flashback ang nagpapakita na habang nanonood, hindi sila interesado sa binata, kundi sa nilalang na nagtatago sa kanyang jacket. Ipinaliwanag ng lalaki na ang isang nilalang na may talinong sumunod sa isang tao ay isang hindi kapani-paniwalang tuklas. Tinawag niyang isang tunay na pambihira si Nero habang hinihigpitan niya ang pagkakasakal sa bida. Sa likod niya, hawak ng kanyang katulong ang isang maliit na hawla. Sa loob, nakakulong at umiiyak si Nero habang nanonood ng may takot ang bida, na pagtatanto na nahuli na ang kanyang kasama. Desperado, hinawakan ng bida ang kwelyo ng lalaking may berdeng buhok, sinisigawan siyang bitawan ang pusa. Hindi na tinag ang umaatake, kinukutya ang galit ng binata bilang kaawa-awa. Nagniningning sa kasakiman ang kanyang mga mata, ipinaliwanag niya na masyadong mahalaga ang nilalang para sa isang walang kulay na may-ari at ibebenta ito sa malaking halaga sa black market. Madali niyang natalo ang binata, sinasakal siya at itinataas sa ere, nangingisi na masyadong magaling ang alaga para sa kanya. Habang nakabitin siyang walang magawa, sinisisi ng bida ang kanyang sarili sa pagiging pabaya sa Shadow District. Nag-isip siya tungkol sa kanyang malungkot na nakaraan, iniisip na bagamat lagi niyang tinitiis ang diskriminasyon, hinding-hindi niya papayag na mawala si Nero, ang kanyang kaisa-isang pamilya, dahil sa isang bagay na tulad nito.
Sa bugso ng galit, binalaan niya ang lalaki na huwag siyang kalabanin at hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ng umaatake. Natigilan ang lalaking may berdeng buhok, napansin ang isang kakaibang bagay. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagmamataas tungo sa pagkabigla habang may enerhiyang pumutok sa paligid ng kanyang mukha. Isang umiikot na berdeng aura ang dumaloy mula sa umaatake patungo sa mga kamay ng bida, at sumigaw ang lalaki sa takot, nararamdaman na may pilit na hinihigop mula sa kanyang katawan. Natakot sa hindi kilalang pakiramdam na ito, marahas na iwinaksi ng lalaki ang binata. Itinapon siya paatras sa tangke ng nakalalasong basura ng tinta. Binaliwala ng umaatake ang engkwentro bilang isang pag-aaksaya ng oras, habang desperadong umiiyak si Nero mula sa kanyang hawla. Idineklara ng mga kontrabida na mayaman na sila at nagtungo sa black market, hindi pinapansin ang mga luha ng pusa. Sa ilalim ng itim na likido, pinanood ng bida ang paglaho ng liwanag, naririnig ang mga iyak ni Nero na papalayo. Sinubukan niyang lumangoy, ngunit paralisado ang kanyang katawan. Habang nagbabalik ang mga alaala sa kanyang isipan, nagtataka siya kung magtatapos ba ang kanyang kwento sa madilim na hukay na ito. Gayunpaman, lumitaw ang isang pangitain ng kanyang nakababatang sarili na yakap-yakap ang pusa. Napagtanto niya na hindi pa siya maaaring sumuko dahil mayroon pa siyang pangakong dapat tuparin. Sa kalaliman ng kawalan, isang misteryosong boses ang nagtanong sa walang malay na bida kung bakit wala siyang ginagawa. Nalilito, tinanong ng bida ang boses na magpakilala. Malaking teksto ang kumislap sa harap niya, inuutusan siyang tanggapin ito. Isang rumaragasang pag-iisip ang bumuhos, hinihimok siyang iligtas si Nero at tanggapin ang kanyang tunay na kulay. Natakpan ng anino ang mukha ng bida habang hinihiling ng boses na bawiin niya ang kanyang kapangyarihan. Isang kamay ang lumabas mula sa isang umiikot na vortex ng itim na likido. Nakatayo ng walang galawang bida habang isang hibla ng kadiliman ang naglalaho sa itaas niya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na ngayon ay nababalot ng itim na enerhiya, nalilito na nasa loob siya ng tinta. Pira-piraso ang kanyang mga alaala, ngunit isinantabi niya ang mga iyon upang mag-focus sa kung ano ang mahalaga. Ngayon na isang anino na may kumikinang na puting mga mata, tinatanong niya kung ano na siya. Isang mahinang ungol ang pumutol sa katahimikan, nakuha ang atensyon ng nilalang. Tumingala siya upang makita ang dalawang malabong figura na nakatayo sa itaas na may hawak na maliit na hawla. Sa loob, sumisigaw si Nero. Ang pagkakita sa kanyang kasama ay nagpabalik sa bida sa realidad, at tiniyak niya na kailangan niyang iligtas si Nero. Iniabot niya ang isang kamay ng kadiliman patungo sa mga lalaki. Bigla, isang malaking geyser ng itim na enerhiya ang sumabog mula sa kalaliman. Ang lalaking may berdeng buhok at ang kanyang katulong ay napaatras sa takot, sumisigaw. Tumingin sila sa ibaba ng disposal pit at nagulat nang makita na nawala ang nakamamatay na lawa ng tinta. Nag-iwan lamang ng isang nag-iisang madilim na figura na nakatayo sa ilalim. Ang nilalang, na naglalabas ng isang masamang aura, ay nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Nanginginig sa takot ang lalaking may berdeng buhok, nalalaki ang mga mata sa hindi paniniwala. Habang bumababa sa kanila ang isang dambuhalang kuko ng anino, nauutal siyang nagtataka kung ang nakakatakot na nilalang na ito ay isang creature. Ang resulta ng pagsabog ay nag-iwan ng isang eksena ng kabuang pagkawasak sa Shadow District. Isang nagpapanik na matandang lalaki ang sumisigaw sa isang pulis, iginiit na nakita niya ang isang maliit na kamay na biglang lumitaw mula sa kung saan, na naging sanhi ng malaking pagsabog ng madilim na enerhiya na sumira sa buong lugar. Habang humuhupa ang alikabok, dinala ng mga mediko ang walang malay na katawan ng umaataking may berdeng buhok at ng kanyang katulong. Isang bagong grupo ng mga dumating ang nagmamasid sa mga biktima. Isang lalaking may pulang buhok at isang babaeng may asul na buhok ang tumingin sa mga sugatang lalaki. Napansin na ang mga year-rank pioneer na ito ay tuluyang nawalan ng kulay. Nagtataka ang babaeng may asul na buhok, hindi maintindihan kung ano ang maaaring sumipsip ng kulay ng isang tao, ngunit iminungkahi ng kanyang kasama na mag-focus sila sa kanilang misyon. Sinabi ng lalaking may pulang buhok na naparito sila dahil sa mga ulat ng isang malaking creature na lumitaw sa loob ng lungsod. Nagulat ang pulis sa lugar nang mapagtanto na kausap niya ang isang mataas na ranggong colorist. Kinakabahang nagtanong siya kung bakit nasa Shadow District ang mga piling individual at magalang na ipinaliwanag ng babaeng may asul na buhok na naroon sila upang mag-imbestiga. Hiniling ng lalaking may pulang buhok na ipakita sa kanya ang impact site at ang natatakot na opisyal ang nanguna sa daan. Ang dalawang investigador ay nakatayo sa harap ng malaking bunganga. Sinuri ng lalaking may pulang buhok ang mga debris at napansin ang mga madilim na mansa habang kinumpirma ng kanyang kasama na may mga bakas ng isang creature. Itinuro niya na ito ay napaka-irregular para sa isa na biglang lumitaw sa loob ng lungsod, lalo na sa labas. Ipinapaliwanag na karaniwan ay maliliit na hayop lamang ang matatagpuan sa loob ng mga pader ng lungsod. Habang nakatingin sa malalim na hukay, nagtataka ang lalaking may pulang buhok kung isang bagong uri ng halimaw ang kanilang kinakaharap. Mukha siyang naiinip ngunit seryoso, na pagtatanto na magiging mahirap subaybayan ang natatanging nilalang na ito dahil hindi ito umaangkop sa karaniwang mga pattern.
Ang eksena ay lumipat sa isang tiwangwang na tanawin kung saan mataas ang tumpok ng mga durog na bato. Sa kadiliman, isang pusa ang umiiyak. Si Kaye, na nakahiga sa mga anino, ay umuungol sa sakit. Naramdaman niya ang isang magaspang na dila at nagising na lang na dinidilaan ni Nero ang kanyang buhok. Dahil sa labis na ginhawa, agad niyang niyakap ng mahigpit si Nero, tuwang-tuwa na ligtas ang pusa. Gayunpaman, naramdaman niya ang pisikal na sakit at napangiwi siya. Umupo si Kaye na nalilito at sinubukang buuin ang nangyari. Naaalala niya ang mga hayop na umatake sa kanya at nagtapon sa kanya sa tangke. Naaalala ang pagkahulog sa nakalalasong itim na likido at paglubog. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat habang pinoproseso ang kanyang kaligtasan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa hindi paniniwala, nagtataka kung nangyari ba ang imposible. Hinawakan niya ang kanyang ulo at may naramdamang kakaiba. Ang kanyang buhok na dating puti ay itim na ngayon. Hinawakan ni Kaye ang kanyang bagong itim na buhok, nakatitig sa unahan ng may lubos na pagkalito, hindi maintindihan kung paano siya nabuhay o bakit biglang nagbago ang kanyang hitsura. Nakatayo sa pusikit na kadiliman, lumingon-lingon si Kaye, nagtataka kung bakit wala siyang makita. Desperado siyang tumawag sa kanyang kasama na humihingi ng tulong kay Nero. Bilang tugon, tumalon ang itim na pusa sa ere, at mabilis na umikot na naglalabas ng nakakasilaw na puting liwanag na nag-ilaw sa lugar. Inihayag ng bigla ang liwanag ang isang nakakatakot na eksena. Nasa malalim silang kuweba na napapaligiran ng mga pulutong ng madidilim na halimaw na nilalang. Tumingin si Kaye ng may pagkabigla, nauutal habang sinusubukang iproseso kung nasaan sila. Napagtanto niya ng may takot na nasa Blackland sila, isang tiwangwang na kaparangan na malayo sa labas ng lungsod. Naaalala niya na ang lugar na ito, ang Black Forest, ay sobrang mapanganib na tanging mga E-rank pioneer lamang ang pinapayagang pumasok. Nang mapagtanto na papalapit sa kanila ang mga halimaw, nagpanik si Kaye. Sumigaw siya kay Nero na sumunod at agad na tumakas. Ang kumikinang na pusa ay lumilipad sa tabi niya, nag-ilaw sa daan habang tumatakbo si Kaye para sa kanyang buhay. Halos hindi niya naiwasan ang isang malaking parang ahas na anino, sumisigaw na ang sitwasyon ay napakapanganib. Sa kabila ng panganib, pinasalamatan ni Kaye si Nero para sa liwanag habang tumatakbo sila sa madilim na kagubatan. Umakyat sila sa mga batuhan upang takasan ang mga hayop na humahabol sa kanila, at sinundan ni Kaye ang liwanag ni Nero habang tumalon sila sa isang malalim na bangin upang lumayo sa kawan. Habang tumatakbo siya, nagbago ang ekspresyon ni Kaye mula sa takot tungo sa pagkalito nang mapansin niya ang isang kakaibang bagay sa kanyang pisikal na kondisyon. Tumingin siya sa kanyang dibdib kung saan nanggagaling ang madilim na enerhiya at napagtanto na ang pakiramdam ng kanyang katawan ay kamangha-mangha. Napansin niya nang may pagkagulat na kahit matagal na siyang tumatakbo, hindi siya napapagod. Tumalon siya sa isang malawak na bangin nang may hindi kapanipaniwalang kadalian, napagtatanto na mas mabilis at mas maliksi siyang kumilos kaysa dati. Matatag siyang lumapag, na bigla sa pagkatanto na ang kanyang katawan ay umaapaw sa isang bagong misteryosong enerhiya. Unang naramdaman ni Nero ang panganib, tumayo ang kanyang mga tainga nang mapansin niya ang papalapit na banta. Isang mabangis na parang lobo na aninong nilalang ang sumugod kay Kaye, na nahuli siyang hindi handa. Huli na nang mapagtanto ni Kaye na mahina ang kanyang depensa, at hindi niya kayang harangin ang atake. Sigurado na mamamatay na siya, ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata at naghanda para sa kagat. Ang mga ngipin ng halimaw ay kumagat ng mariin sa braso ni Kaye, ngunit sa halip na mapunit ang balat, isang malakas na tunog ng pagkabali ang umalingaw-ngaw. Ang mga ngipin ng hayop ay ganap na nadurog sa pagtama na nag-iwan sa nilalang na nalilito. Minulat ni Kaye ang kanyang mga mata, nagulat nang makitang buhay pa siya. Ang aninong lobo, na ngayon ay bungi at takot na takot, ay umungol at umatras sa mga palumpong. Sinuri ni Kaye ang kanyang braso at napagtanto na ayos lang siya nang walang dalos. Tumingin siya sa kanyang mga kamay nang may hindi paniniwala, iniisip na ang isang tama na tulad niyon ay dapat na nakamamatay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang sa wakas ay naintindihan niya na ang tibay na ito ay ang kapangyarihan ng kulay na matagal na niyang hinahanap. Bigla, malalakas na pagyanig ang yumanig sa lupa, nakuha ang atensyon ni Kaye at Nero. Isang malaking anino ang nagsimulang bumangon mula sa kadiliman, nang inibabaw sa kanila. Isang higanteng, iisang matang halimaw ang umakyat sa Tagaytay, kumikinang sa masamang enerhiya. Tumingala si Kaye sa takot, kinikilala ang hayop bilang isang Cyclops. Habang itinataas ng halimaw ang isang malaking braso upang durugin siya, nagtataka si Kaye kung bakit ang isang predator na karaniwang naninirahan sa kalaliman ng Black Forest ay nasa labas. Inihampas ng Cyclops ang kamao nito sa lupa ng may malakas na puwersa, na naging sanhi ng pag-iyak ni Nero habang lumilipad ang mga debris sa lahat ng dako. Nakaligtas si Kaye sa impact na nakaupo sa gitna ng mga durog na bato. Inamin niya na malakas ang tama, ngunit isang may kumpiyansang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang mapagtanto niyang mayroon talaga siyang pagkakataong manalo. Ang mga alaala ng kanyang nakaraan, ang pagiging isang malungkot na bata, pagharap sa pagtanggi, at pagiging bugbog sarado ay nag-flash sa kanyang isipan. Kinikilala niya na sa wakas ay nakuha na niya ang kapangyarihan na matagal na niyang hinahangad at nagpasya na magiging iba na ang mga bagay ngayon.
Pumutok ang enerhiya sa paligid ng kanyang braso, habang kinukuyom niya ang kanyang kamao, nagpapasya na hindi na niya kailangang tumakas pa. Nanatili sa kanyang kinatatayuan si Ye, kinuyom ang kamao, habang nagpasyang tapos na ang pagtakbo. Bumuhos sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang mga nakaraang paghihirap. Nag-focus siya sa kakaibang makapangyarihang pakiramdam na umaakyat mula sa kanyang kalooban, at bigla, nilamon ng anino ang kanyang katawan. Nagbago siya ng anyo bilang isang nilalang na purong madilim na enerhiya na may nagniningning na puting mga mata. Umungol ng galit na galit ang Cyclops at inabot ang dambuhalang kamay nito para durugin ang maliit na figura. Gayunpaman, tumalon si Kaye mula sa lupa na may pambihirang lakas. Habang lumilipad sa hangin, naghahanda siyang sumuntok. Nagpakawala siya ng isang mapaminsalang suntok na tuluyang dumurog sa higanteng halimaw. Ang lakas ng suntok ay lumikha ng isang malaking shockwave na sumabog sa buong lugar, na gumawa ng daan sa mga puno. Lumipad si Kaye sa hangin na napapalibutan ng mga piraso ng kanyang kalaban. Nanatili siya sa kanyang nagbagong anyo ng sandali, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang may mapansin siyang nagbabago. Biglang nawala ang madilim na enerhiya, at natagpuan niya ang kanyang sarili na lumulutang sa itaas ng isang malagong tanawin sa ilalim ng maningning na araw. Napatingin siya sa ibaba na may pagkamangha sa makulay na kabubatan at talon, na mangha sa matingkad na kulay ng kalikasan sa paligid niya. Kasimbilis ng pagdating nito, nawala ang kapangyarihan, at bumalik sa puti ang kanyang buhok. Napatingin siya sa ibaba na may pagkalito. Sinakop siya ng takot nang mapagtantong humihila na ang gravity, at wala siyang magawa sa ere. Sumisigaw sa takot, mabilis siyang bumagsak patungo sa mga puno at bumulusok sa kabubatan sa ibaba. Hinila ni Kaye ang sarili mula sa mga labi ng kanyang pagbagsak habang si Nero ay lumulutang sa itaas, na tila nag-aalala. Napaluhod si Kaye, habol ang hininga habang ang madilim na enerhiya na bumalot sa kanya ay nagsimulang maglaho na parang usok. Natanto niya na may takot na mabilis na nawawala ang kanyang kulay. Nagsimulang mataranta si Kaye nang maunawaan niya ang kapalit ng kanyang bagong abilidad. Napagtanto niya na habang mas ginagamit niya ang matinding kapangyarihang ito, mas mabilis itong nauubos sa kanyang katawan, at sa bilis nito, maiiwan siyang walang kalaban-laban. Biglang dumilim ang paligid niya, at isang misteryosong boses ang umalingaw sa kanyang isip, tinatanong kung ano ang hinihintay niya. Inutusan siya ng boses na kumilos, itinuturo na ang biktima ay nasa harap niya lang at hinihimok siyang kainin ito kaagad. Napatingin si Kaye sa mga nagkalat na labi ng Cyclops na katatalo lang niya. Minamanipula siya ng boses, tinatanong kung gusto niyang mabuhay at inuutusan siyang iabot lang ang kanyang kamay. Pagod na pagod at pinagpapawisan, pinipilit ni Kaye na manatiling gising. Mukha siyang desperado habang patuloy na hinihiling ng boses na gamitin niya ang kanyang kamay. Bahagyang kumikinang ang kanyang mga mata habang lumalaban siya para mabuhay. Nanginginig, sinunod niya ang utos ng kanyang instinct at inabot ang kanyang kamay patungo sa labi ng halimaw. Mariing inilagay ni Liu ang kanyang kamay sa bangkay ng Cyclops. Agad na umaktibo ang isang madilim na teknike, at sinimulan niyang sipsipin ang madilim na enerhiyang nananatili sa katawan ng halimaw. Nanood si Nero na may nanlalaking mata dahil sa gulat habang ginagawa ng kanyang amo ang nakakatakot na bagay na ito. Isang malaking haligi ng itim na liwanag ang sumabog mula sa kabubatan, tumatagos sa kalangitan, habang tuluyang sinisipsip ni Kaye ang enerhiya. Habang nawawala ang liwanag, naiwan si Kaye na humihingal, habang dahan-dahang nawawala ang pagod sa kanyang katawan. Sumandal siya sa isang bato, itim na muli ang kanyang buhok, at nanumbalik ang kanyang lakas. Tumingala siya sa langit, bumuntong hininga ng malalim dahil sa ginhawa na pagtantong mabubuhay siya. Pabalik sa Marie workshop, tila payapa ang araw. Sa loob, nagtatrabaho si Marie sa isang blueprint. Nang makuha ng tunog ng pinto ang kanyang atensyon, tumingala siya at nakita ang isang misteryosong anyo na nakasilweta sa isang punit-punit na balabal na nakatayo sa may pintuan. Sinusubukang maging magalang, binati ni Marie ang estranghero na may ngiti, kahit na nanginginig na siya sa kaba. Tinanong niya kung may espesyal silang hiling, ngunit nanatiling nakatayo ang nakahood na figura na naglalabas ng madilim na aura. Humakbang ng mabigat ang estranghero. Si Marie, na halatang kinakabahan na, ay sumigaw sa kanya at sinabing mukha siyang kahina-hinala. Nang patuloy siyang lumapit, nataranta siya at kinuha ang isang malaking wrench, binalaan siyang atake siya kung lalapit pa ito. Biglang sumugod ang figura sa kanya, dahilan para sumigaw si Marie sa takot at mariing ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit, huminto ang manloloob at tinanggal ang kanyang hood, na nagpapakita ng isang pamilyar na ngiti. Sinabi niyang kumalma siya. Ipinakita ni Kaye ang kanyang mukha, nahihiyang kinamot ang kanyang ulo. Sinabi niyang siya lang ito, bagamat inamin niyang halos hindi na niya makilala ang kanyang sarili ngayon. Binitawan ni Marie ang kanyang depensibong posisyon, nalalaki ang mga mata sa gulat. Nautal siya, hindi maproseso ang matinding pagbabago sa kanyang itsura. Umalinggaw ang kanyang boses sa labas habang sumisigaw siya sa hindi makapaniwala, hinihiling na malaman kung ano ang nangyari sa kanyang itsura. Nanginginig si Marie, hawak ang isang metal na tubo sa takot habang nakaharap sa nakahood na figura. Bigla, ang kanyang takot ay naging matinding galit.
Naglabas siya ng martilyo at wrench, sumisigaw na hindi niya mapapatawad ang mga tarantadong nanakit sa kanya. Iwinasiwas niya ang mga gamit ng walang direksyon, sumisigaw na nararapat basagin ang ulo nila, habang si Kai ay desperadong sinusubukang pakalmahin siya, sinisigurong ayos lang siya. Nang mapagtantong siya nga talaga yon, ibinaba ni Marie ang wrench, inamin na nadala lang siya dahil natakot siya nang mawalan sila ng komunikasyon. Lumambot ang kanyang ekspresyon at naging isang ngiti ng ginhawa, at sinabi niya kay Kaye na masaya siyang ligtas ito. Humingi ng paumanhin si Kaye dahil sa pag-alala niya. Sa kanyang isip, pinag-isipan ni Kaye ang kabaliwan ng kanyang sitwasyon. Iniisip na hindi kapanipaniwala ang mabuhay sa pagkahulog sa nakalalasong tinta at magkaroon ng kulay. Nagpahayag siya ng alalahanin kay Marie, na sinasabing ang bago niyang kulay ay itim, na naugnay sa mga halimaw, at iniisip kung masama ang magiging tingin sa kanya ng mga tao. Ngunit, mabilis niyang isinantabi ang pag-aalala, nagpa siya na ang mahalaga ay sa wakas ay may pagkakataon na siyang maging isang colorist. Idineklara niyang didiretso siya sa Pioneering Corps Entrance Exam at pinasalamatan si Marie sa kanyang tulong. Pagkatapos ay nahihiyang nagtanong si Kai kung maaari siyang humiram ng damit na angakong isasauli ang mga ito. Mukhang inis si Marie, bumuntong hininga at nagtanong kung ilang beses siyang magmamakaawa. Ngunit, ngumiti siya ng malugod, sinasabi sa kanya na ituring itong isang investment sa isang magiging colorist. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Kaye at hinila siya, sinasabing sumunod sa kanya. Mukhang nagulat si Kaye habang masaya niyang inanunsyo na mayroon siyang perpektong mga gamit para sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang malaking grupo ng mga nagnanais maging pioneer na umaakyat sa hagdanan ng isang malaking gusali na parang koliseum. Sa loob, daan-daang kalahok ang nagtipon sa sahig na may markang malalaking puting parisukat na plataporma bilang paghahanda sa eksaminasyon. Sa gitna ng karamihan, isang grupo ng 3 lalaki ang kinakabahang nag-uusap. Isang lalaking may asul na buhok at numerong 183 sa dibdib ang sinusubukang pakalmahin ang kanyang balisang kaibigan. Ang kaibigan na may malarosas na buhok ay nagpahayag ng hindi paniniwala na nakarating sila hanggang dito, naghahanda na kunin ang pagsusulit para sa prestihiyosong Dawn Pioneering Corps. Ang S-rank na grupong ito ay kilala sa mga nagawa nito sa pag-explore sa mapanganib na Blacklands, binubuo ng mga bihasang colorist na itinuturing na pag-asa ng nagniningning na syudad. Gayunpaman, nag-aalala ang mga kandidato dahil maraming malalakas na kalaban ang nagtipon. Napansin ng grupo ang isang babaeng may mahabang turkesang buhok, na sabi-sabi anak ng isang sikat na color family, na nakatayo sa tabi ng isang lalaking nakabini. Napansin din nila ang iba pang sumisikat na bituin, tulad ng isang batang lalaki na may rosas na buhok at goggles, at isang lalaking naka-gas mask. Sa kabila ng mga katunggaling ito, sumang-ayon ang grupo na isang tao ang nakakakuha ng pinakamaraming atensyon. Napatingin sila sa isang binatang may magulong berdeng buhok at mababangis na mata. Ito si Gael, ang Gaelsword, at naniniwala ang mga tao na garantisadong papasa siya. Sabi-sabi na sapat ang lakas niya para harapin mag-isa ang mga mapanganib na nilalang. Gayunpaman, kilala rin siya sa kanyang malupit at marahas na ugali, na sinasabing dahilan kung bakit siya natanggal sa dati niyang corps. Ang lalaking may asul na buhok, number 183, ay mayabang na tumawa, sinasabing hindi siya takot sa mga tulad ni Gael. Bigla, isang madilim na anino ang bumagsak sa kanya. Lumitaw si Gael sa likuran mismo ng nagmamayabang na lalaki, hinahamon siyang ulitin yon. Natigilan sa takot ang lalaking may asul na buhok habang minamaliit sila ni Gael, tinatawag silang mga katawa-tawang paslit. Naglakad palayo si Gael, bumuntong hininga sa pagkadismaya. Nagreklamo siya na sa kabila ng pagiging S-rank na exam nito, napakababa ng kompetisyon. Habang tinitignan niya ang mga kalahok, inisip niyang tanggalin silang lahat, iniisip na walang kahit isang namumukod tangi sa kanila. Ngunit, nanliit ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang exception, ang babaeng may turkesang buhok. Kinilala niya ito bilang si Ellie Kayan, ang pangalawang anak na babae ng pamilya Sian. Ngumisi si Gael, inaamin na kahit papaano'y sapat siyang mahusay para mapansin. Habang iniabot niya ang isang kamay patungo sa karamihan sa kanyang imahinasyon, iniisip niya na may pananabik kung paano sila lahat magre-react sa darating na pagsusulit. Isang mechanical speaker ang tumunog, na nanawagan sa atensyon ng mga kandidato. Lumingon si Gael at Ellie sa entablado habang idineklara ng boses na opisyal nang nagsisimula ang entrance exam para sa Dawn Pioneering Corps. Isang lalaking may matingkad na blonde na buhok at dilaw na mga mata ang nakatayo sa podyum, inanunsyo na magsisimula na ngayon ang pagsusulit. Napasinghap ang karamihan, napagtantong ang examiner ay isang sikat na colorist mula sa Dawn Pioneering Corps. Nagbulungan ng may kasabikan ang mga kandidato, kinikilala siya bilang isang bayani na malaki ang naitulong sa isang kamakailang pangangaso ng nilalang. Napagtanto nila na kung isang elite na colorist na tulad niya ang nagpakita, tiyak na seryoso ang corps sa recruitment na ito. Naramdaman ng mga kandidato ang isang napakalakas na presensya na nagmumula sa kanya, napansin na nasa ibang antas ang mga miyembro ng S-rank corps. Tumingin ang examiner sa karamihan at binati sila.
Nagpasalamat siya sa lahat ng nag-apply, kinikilala na lahat sila ay may sariling layunin, maging pera, kapangyarihan, karangalan, o tungkulin. Ngunit, malamig niyang sinabi na walang alinman sa mga dahilang iyon ang talagang mahalaga. Nagniningning ang kanyang mga mata, ipinaliwanag ng examiner na sa huli, tanging kakayahan lamang ang nagbibigay daan sa isang tao na makamit ang anuman. Idineklara niyang naghahanap sila ng napakalalakas na kandidato na may kakayahang pumunta sa Blacklands para bawiin ang teritoryo ng tao. Sinabihan niya silang tumingin sa paligid, sinasabing hindi kailangan ang mga pangkaraniwang tao at magsisimula na sila kaagad. Itinuro niya ang mga parisukat na plataporma sa sahig, inanunsyo na ang unang pagsusulit ay isang tournament. Ipinaliwanag niya na ang kakayahan sa pakikipaglaban ang pinakamahalagang kasanayan para sa isang pioneer dahil ang mundo sa labas ng lungsod ay isang malupit na lugar kung saan ang pinakamatibay lang ang nakakaligtas. Kinuyom niya ang kanyang kamao at inutusan ang mga kandidato na patunayan ang kanilang mga kakayahan. Ipinaliwanag niya na ang mga papasa sa unang round ay pagpapasyaan ng mga resulta ng tournament at inutusan silang umakyat sa entablado kapag tinawag ang kanilang numero. Tinawag ng examiner ang numero 126 at numero 286. Si Gale, numero 126, ay humakbang pasulong na may seryosong ekspresyon. Nagbulungan ang karamihan, tinawag si Gale na isang heavyweight at naawa sa kung sino man ang makakalaban niya ng maaga. Gayunpaman, umisi ng masama si Gale, iniisip na maswerte siyang magkakaroon ng kasiyahan mula pa lang sa simula dahil namamatay na siya sa pagkabagot. Nanliit ang kanyang mga mata na may pananabik na parang maninila habang iniisip kung paano niya paglalaruan ang kanyang kalaban. Napansin ni Gale ang isang taong papalapit sa entablado, nagtataka kung ano ang problema sa nakakatakot na lalaking naglalakad patungo sa kanya. Nakatayo sa tapat ni Gale ay isang figura na ganap na natatakpan ng isang punit-punit na balabal na may suot na number tag 286. Sinuri siya ni Gale, iniisip na ang tindig ng nakahood na figura ay mukhang alanganin at mahina. Hinawakan ni Gale ang puluhan ng kanyang sandata, nagpa siyang hindi na mahalaga ang pagsasalita. Hinugot niya ang kanyang espada na may matalas na tunog, idineklara na pagod na siyang manahimik. Pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, iwinasiwas niya ang kanyang espada na lumilikha ng malalaking guhit ng berdeng enerhiya ng hangin, nagpa siyang huwag magpigil. Namangha ang mga manonood, kinikilala ang signature technique bilang ang Gale Sword. Habang lumilitaw ang mga nagniningning na berdeng espada sa hangin sa paligid niya, pinuri siya ng karamihan bilang isang henyo sa paghawak ng ganoong klaseng advanced swordsmanship sa kanyang edad. Tinitigan ng husto ni Gale ang kanyang kalaban, hinahamon ang nakahood na figura na subukang harangan ang kanyang atake. Sa isang biglaang bilis, tinapakan ni Gale ang lupa para mag-ipon ng lakas, nagbabantang dudurugin ang kanyang kalaban kung hindi nito maipagtatanggol ang sarili. Sumugod siya pasulong na may hindi kapanipaniwalang lakas, pinalibutan ang sarili sa isang ipo-ipo ng enerhiya. Ang nakahood na figura ay nanatiling ganap na tahimik at hindi gumagalaw sa harap ng papalapit na atake. Habang bumabagsak si Gale mula sa ere, iwinawasiwas pababa ang kanyang espada kasabay ng isang sigaw, simpleng humakbang ang nakahood na figura at pinakawalan ang isang mapaminsalang kaliwang suntok sa mukha ni Gale. Napakalakas ng tama na tumilapon si Gale patalikod sa kabilang dulo ng arena. Sumigaw sa takot ang mga mayayabang na kandidato kanina sa hindi kapanipaniwalang tanawin. Malakas na bumangga si Gale sa pader ng arena na lumikha ng malaking sapot ng mga bitak. Bumagsak siya, walang malay, at natalo sa isang suntok lamang, na nag-iwan sa karamihan na nagtataka kung paano naging posible ang ganoong bagay. Ang nakahood na figura, na ngayon ay si Kaye pala, ay hinimas ang kanyang pulso at tumingin sa ibaba, inaamin na maging siya ay nagulat sa biglaang kilos. Nahulog ang kanyang hood na nagpapakita ng kanyang magulong itim na buhok. Nag-isip siya tungkol sa biglaang pagbilis at kaguluhan ng sandaling iyon. Bigla, isang manonood ang nanginginig na itinuro ang daliri kay Kai, sumisigaw sa hindi paniniwala. Hindi niya itinuturo ang pagkapanalo, kundi ang kulay ng enerhiya ni Kai, itim. Nanood ang blonde na examiner na may seryosong ekspresyon, napansin sa isip na ang itim ay parehong kulay na taglay ng mga nilalang. Maging si Elishan ay mukhang tulala, nagtataka kung posible ba para sa isang tao na magkaroon ng ganoong kulay. Nakatayo si Kaye mag-isa sa gitna ng arena, walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon. Tinanong ng iba kung ang kapangyarihang talunin ang Gale Sword sa isang suntok ay mula sa misteryosong itim na enerhiyang ito. Kinakabahang tumingin si Kai sa paligid sa nagulat na karamihan, nalilito sa kanilang reaksyon, at inosenteng nagtataka kung nagkamali siya. Nagpatuloy ang tournament sa matitinding laban. Sa isang laban, isang natatakot na kandidato ang nagpakawala ng matutulis na bato, ngunit sumugod si Kai, madaling iniiwasan ang mga ito. Agad niyang nilapitan ang distansya, at nagpakawala ng malakas na suntok, na nagpatilapon sa gumagamit ng mahika. Idineklara siya ng announcer bilang panalo. Nagpatuloy ang sunod-sunod na pagkapanalo ni Kaye habang nangingibabaw siya, marahas na ibinagsak ang isa pang kalaban at pinatulog ang pangatlo. Sa itaas, nanonood ng may interes ang blonde na examiner,
idineklara na si Kaye ang namumukod tanging aplikante. Tuwang-tuwa niyang sinabi na si Kaye ang kauna-unahang may itim na kulay at iginiit na dapat nila siyang i-recruit kaagad bago kumalat ang mga chismis. Bigla, may mabibigat na yabag na papalapit, at isang boses ang kaswal na nagsabi na mukhang mahirap na araw ito. Napalingon sa gulat ang blonde na examiner at nakita ang lalaking may pulang buhok at babaeng may asul na buhok mula sa lugar ng pagsabog. Tinanong ng examiner kung bakit narito si Team Leader Red, ngunit iwinagayway ng lalaki ang kanyang kamay, sinasabing napadaan lang sila. Saglit nilang pinag-usapan ang investigasyon sa insidente ng malaking nilalang. Bumuntong hininga ang Red Leader, inaamin na walang progreso. Pagkatapos ay nagtanong siya kung may mga karapat-dapat na kandidato. Binanggit ng examiner ang dalaga mula sa pamilya Tsayan at isang napakakakaibang kandidato. Bigla, nanlaki ang mga mata ng Red Leader nang may maramdaman siya. Tumingin siya sa arena at nakita si Kai, agad na napansin ang itim na enerhiya. Habang pinupuri ng examiner si Kai, tahimik na nakatitig ang Red Leader sa binata. Bulong ng babaeng may asul na buhok sa kanyang leader, tinatanong kung konektado ba ang batang iyon sa kanilang investigasyon. Kinumpirma ng Red Leader na malamang ay siya nga iyon. Sa kanyang isip, napagpasyahan ng Red Leader na ang paglitaw ng isang bagong kulay pagkatapos mismo ng insidente sa Shadow District ay masyadong malaking pagkakataon para baliwalain. Nagpasya siyang bantayan ng mabuti si Kai sa ngayon. Walang kamalay-malay na inoobserbahan siya. Tinitingnan ni Kai ang kanyang nakakuyom na kamao na umuusok dahil sa madilim na enerhiya. Tuwang-tuwa siya sa kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na pagtantong sa wakas ay posible nang maging isang pioneer. Ngunit, naaalala niya ang pisikal na epekto ng pagbabago ng anyo at binalaan ang sarili na mag-ingat. Alam niya na kung sobra niyang gagamitin ang kapangyarihang ito at mawawala ang kanyang kulay sa gitna ng laban, magiging wala siyang kalaban-laban. Isang malaking bugso ng nagyayelong enerhiya ang sumabog mula sa arena na lumilikha ng isang pader ng yelo. Kalmadong nakatayo si Ellie Kayan sa gitna ng malamig na hamog. Idineklara ng announcer ang numero 17 bilang panalo na nagpapakitang ibinalot niya ang kanyang kalaban sa isang solidong bloke ng yelo. Ang mga manonood, kasama si Kai, ay namangha, nagkomento na laging kahanga-hanga ang kulay ng pamilya Tsayan. Habang bumababa si Ellie sa hagdan, pinanood siya ni Kai, nagtataka kung paano matatalo ng sinuman ang ganoong kalakas na mahika. Bigla, huminto si Ellie habang dumadaan kay Kai, nakatitig ng diretsyo sa kanya na may matalas at mausisang tingin. Nanliit ang kanyang mga asul na mata na may pagdududa habang sinusuri siya. Walang inik, tumalikod siya at nagpatuloy sa paglakad, iniwan si Kai na nalilito. Sinabi ng announcer na natapos na ang unang exam. Nakatayo ang blonde na examiner sa podyum at nagpasalamat sa lahat para sa kanilang pagsusumikap. Ipinaliwanag niya na dahil huli na sila sa schedule, didiretso na sila sa susunod na pagsusulit. Inutusan niya ang mga bagsak na kandidato na umalis at sila'y lumakad palayo na may pagkadismaya. Sinimulan ng blonde na examiner na ianunsyo ang susunod na pagsusulit, ngunit naantala siya ng isang kamay sa kanyang balikat. Humakbang pasulong ang lalaking may pulang buhok na may kumpiyansang ngiti na pumalit. Tumingin siya sa mga natirang kandidato at idineklara na ang pangalawang exam ay personal niyang pamumunuan. Tumingala sa gulat ang mga kandidato, napagtantong kung sino ang nakatayo sa harap nila, si Colorist Red. Isa siya sa pinakamalakas na colorist ng nagniningning na syudad, sikat sa pagbawi sa Blacklands. Gayunpaman, natatakot ang mga kandidato, naaalala ang mga chismis na ang kanyang mapanirang kapangyarihan ay napakatindi na kahit ang mga kaalyado ay nag-atubiling makipagtulungan sa kanya at nakapag siya ang namamahala sa isang exam, walang sinuman ang nakakapasa. Nag-aalalang tumingin ang blonde na examiner kay Colorist Red, tinatanong kung sigurado siya, nagbabala na pagagalitan siya ng kapitan sa pagbabago ng format ng exam. Tinawanan lang ito ni Red, sinasabing araw-araw naman siyang pinagsasabihan. Inanunsyo niya na simple lang ang pagsusulit at sinabi sa karamihan na magtiis lang habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng malalaking apoy. Isang malaking alon ng apoy ang sumugod sa mga natatakot na aplikante, bumubuo ng individual na pabilog na harang sa paligid ng bawat tao na kumukulong sa kanila. Nataranta ang mga kandidato habang nababalot sila ng matinding init. Ipinaliwanag ni Red na ginaya niya ang kapaligiran ng isang partikular na rehiyon, sinasabing magiging medyo mainit ito. Inilarawan niya na ang Blacklands ay puno ng mga matinding kapaligiran kung saan halos hindi makaligtas ang mga tao. Minamaliit niya ang kasalukuyang pagsusulit, sinasabing ang init na ito ay parang mainit na kalan lang. May seryosong ekspresyon, inulit ni Red na kung magtitiis sila, papasa sila. Ngunit, nanliit ng malamig ang kanyang mga mata, habang idinagdag niya na sinumang hindi makatiis sa init na ito ay hindi kailanman nagkaroon ng kwalifikasyon para maging isang pioneer. Sa loob ng mga bilog na apoy, naghihirap ang mga kandidato. Isang lalaki ang napagtantong hindi niya kayang magasgasan ang harang habang ang iba ay sumisigaw sa matinding sakit. Nagtataka sila sa takot kung anong uri ng impyerno ang Blacklands kung ito ay itinuturing na banayad lamang. Habang nanonood sa gilid, napansin ng blonde na examiner na sa kabila ng mga chismis, hindi kumupas ang mga kasanayan ni Red.
Namangha siya sa hindi kapanipaniwalang kontrol ni Red, pinapanood kung paano niya agad natakpan ang napakaraming tao. Kinikilala niya na ang kapangyarihang ito ang inaasahan mula sa isang nasa tuktok. Bigla, isang malakas na tunog ng pagkabiyak ang umalingaw-ngaw. Tumingin si Red at ang kanyang assistant habang isa sa mga harang na apoy ay naging asul at nabasag. Isang malakas na bugso ng enerhiya ng yelo ang sumabog palabas, winawasak ang bilog na apoy. Sa gitna ng mga bumabagsak na piraso ng yelo, si Elikian ay matikas na nakatayo matapos makawala. Tiningnan siya ni Red, inaamin na magaling ito. Naisip niya na habang ang kapangyarihan ng pamilya Kayan ay natural na panlaban sa apoy, ang sarili niyang kapangyarihan ay karaniwang sapat na malakas para madaig ang kalamangang iyon. Habang nakatitig sa dalaga, napagtanto ni Red na marahil ay karapat-dapat na siyang tawaging isang tunay na prodigy. Nagtataka si Red tungkol sa isa pang kandidato na interesado sila. Sa loob ng kanyang bilog na apoy, si Kay ay tila nakatayo lang. Pinagmamasdan siya ni Red, napapansin na hindi tulad ng babae, hindi nakakalusot ang lalaking ito. Inaamin niya na wala siyang masyadong inaasahan sa kanya. Subalit, sa loob ng harang, nagpapanik si Kay, sumisigaw sa isip na malaki ang problema niya. Napagtanto niya na sobra ang nagamit niyang kulay noong laban sa Galesword. Tinignan niya ang kanyang kamay ng may takot, napansin na ang kanyang itim na enerhiya ay tumatagas at mas mabilis na nauubos sa init. Naiisip ni Kaye ang isang nakakatakot na hinaharap kung saan mauubos ang kanyang kapangyarihan. Alam niyang kung malalaman na wala siyang kulay, malamang ay pag-eksperimentuhan siya. Sa desperasyon, nagmamadali siyang naghahanap ng solusyon, iniisip kung may mahihigop ba siya para mapunan ang kanyang enerhiya. Tinitigan niya ang pader ng matinding apoy. May bigla siyang napagtanto. Dahil ang harang ay gawa sa isang color ability, iniisip niya kung kaya niya itong higupin. Tumingin siya sa kanyang kamay, inaamin na hindi niya alam ang limitasyon ng kanyang kapangyarihang humigop. Nagpasya siyang wala na siyang oras mag-isip, determinado siyang alamin ito. Inabot niya at hinawakan ang umiikot na pader ng apoy. Agad-agad, isang marahas na reaksyon ang nangyari, at nagulat si Kay na gumagana ang direktang paghigop. Nagsimulang mabaluktot at umikot ang harang na apoy, na nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na kandidato. Isang malaking ipo-ipo ng itim na enerhiya ang sumabog mula kay Kay, hinihigop ang pulang apoy papasok sa kanyang kamay. Mula sa podium, nakatitig pababa sina Red at ang blonding examiner, tulala at hindi maintindihan ang kanilang nakikita. Pinagpawisan ang nerbiyos si Red, pilit na umingiti habang sinasabing nakahanap sila ng isang tunay na baliw. Sa arena, nakatayo si A sa gitna ng naglalahong enerhiya, mukhang nakakatakot na makapangyarihan habang umiikot ang pula at itim na aura sa kanyang mga kamay. Ang buong arena ay nabalot ng matinding katahimikan. Subalit, sa loob-loob niya, nagpapanik na naman si Gay. Pilit siyang umiti habang iniisip na hindi dapat ito nangyari. Napagtanto niya ng may pagsisisi na hindi sinasadyang masyado siyang umangat. Si Ellie Kayan ay natigilan, tinatanong ang sarili kung nag-ilusyon ba siya habang tinititigan ang binata na nababalot ng madilim na enerhiya. Tumingin siya kay Kay at nagtaka kung ang itim ba ay isang kulay na maaaring taglayin ng tao. Kinikilala na ito ay isang bagay na walang katulad. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya habang pinapanood siya. Nagbalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng pressure na maging pinakamagaling. Napilitan siyang aminin na si Kaye ay hindi maikakailang malakas. Napagtanto niya na kahit gamit ang kanyang buong lakas, hindi niya masisiguro ang panalo. Habang papalayo si Kaye, iniisip ni Ellie na mayroon siyang kakaiba na hindi maipaliwanag ng lakas lamang. Tinatanong ang sarili kung ano ba talaga siya. Mabilis niyang iniling ang kanyang ulo, sinusubukang iwaksi ang mga nakakagambalang isipan. Nilapitan ni colorist Red si Kay at kaswal na inakbayan, sinasabing sa susunod ay hindi na magiging ganito. Ngumiti si Red, sinasabing ang itim na kakayahang higupin ang lahat ay kahanga-hanga at hindi niya mapigilan ang kanyang kuryosidad. Inakay niya si Kay papalayo, iminungkahing magkaroon sila ng pribadong usapan para protektahan ang privacy ni Kay habang sinasagot ang sarili niyang mga tanong. Si Kay, na pinagpapawisan sa nerbiyos, ay nagtanong tungkol sa status ng exam. Tiniyak sa kanya ni Red na sa ganoong antas ng kapangyarihan, halatang pasado siya. Natulala si Kaye na pagtantong ang pagkuha ng sobrang atensyon ay naging pabor sa kanya. Binalot siya ng emosyon, iniisip na sa wakas ay natupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang pioneer. Bigla, sinigawan ng blonding examiner si Red dahil sa pagkilos nito ng mag-isa. Tinawanan lang ito ni Red, hinihiling sa kanyang kasamahan na palampasin na lang ito sa pagkakataong ito. Nagbuntong hininga ang examiner at inanusyo na sa kabila ng abala, magpapatuloy ang exam. Nilinaw niya na ang numero 17, si Ellie, ay nakapasa dahil sinira niya ang harang, ngunit ang ibang mga kandidato ay sasailalim sa karagdagang pagsusulit. Binaliwala ni Ellie ang anunsyo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa madilim na lagusan kung saan inaakay ni Red si Kay. Ang eksena ay lumipat sa isang pang-industriyang lugar. Si Red ay nakatayo sa labas ng kotse kasama si Kay habang ang investigador na may asul na buhok ay nakaupo sa driver's seat. Sinabi ni Red sa kanya na maghintay. Tumingin si Kay sa kanyang paligid, at ang kanyang ekspresyon ay naging purong gulat.
Nakatitig siya sa isang malawak na tanawin ng mga guho at pagkawasak, na pagtantong may takot na dinala siya ni Red pabalik sa eksaktong lugar kung saan siya nahulog sa basurang tinta. Tiningnan ni Colorist Red ang wasak na mga guho, sinasabing ito ay isang pangit na lugar. Ipinaliwanag niya na isang malaking insidente ang nangyari dito na naging sanhi ng pagkatigil ni Kai. Ikinuwento ni Red na sa unang pagkakataon sa kasaysayan, 2 pioneer ang natagpo ang ganap na naubusan ng lakas at walang kulay. Idinagdag niya na nakita ng mga saksi ang isang malaking nilalang sa lugar. Biglang humarap si Red kay Kai, itinuturo ang kahina-hinalang tiyempo. Sinabi niya na ilang sandali matapos lumitaw ang nilalang na yon, si Kai ay lumitaw bilang unang taong nagtataglay ng kulay na itim, tinawag itong isang pagkakataon. Habang nagniningning ang kanyang mga mata, sinusuri ni Red ang kapangyarihan ni Yi. Inilalarawan ito bilang isang kakayahang sumisipsip ng ibang kulay. Pinagpawisan si Yi sa nerbiyos habang tinititigan siya ni Red, idineklara na ito ay isang ganap na banyagang kakayahan. Sa loob-loob niya, nagpanik si Yi, na pagtantong pinaghihinalaan na ni Red ang koneksyon mula pa sa simula. Nag-aalalang iniisip niya kung makakatakas ba siya, ngunit sa pagtingin sa napakalakas na aura ng lalaki, napagtanto niyang imposibleng makatakas mula sa isang bayani. Bigla, tumawa si Red na binasag ang tensyon. Ikinaway niya ang kanyang kamay, inaamin na sinusubukan niya lang si Kai, ngunit nagreklamo na ang tapat na reaksyon ni Kai ay nag-alis ng saya. Tiningnan siya ni Kai nang may pagkalito. Nilinaw ni Red na habang ang opisyal niyang trabaho ay imbestigahan ang insidente, mas interesado siya sa natatanging kakayahan ni Kai. Ipinaliwanag ni Red na ang mga kapangyarihan ng kulay ay karaniwang hindi maaaring maghalo. Subalit, napansin niya na tila binabaliwala ng kakayahan ni Kai ang mga patakarang iyon. Naalala niya ang pangalawang pagsusulit, itinuturo na malinaw na hindi makontrol ni Kai ang kanyang kapangyarihan noon. Nauutal si Yi, sinusubukang magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Red. Ang katawan ng Colorist ay nagsimulang magniningning ng pulang enerhiya, at sinabi niyang kailangan nilang magsagawa ng isang pagsubok. Tumingin sa kanya si Inang nalilito. Inilahad ni Red ang kanyang kamay, ipinapaliwanag na kailangan niyang maintindihan kung paano gumagana ang kakayahan. Ngumiti siya ng may kumpiyansa, hinahamon si Yi na subukang sipsipin ang kanyang enerhiya ngayon. Nagpanik si Yi at sinubukang tumanggi, binabalaan si Red na masyadong mapanganib. Tumawa lang si Red, sinasabi sa baguhan na masyado pang maaga para mag-alala siya para sa isang tulad niya. Nanahimik si Yi, mukhang matindi at kinakabahan, habang inuutusan siya ni Red na tumigil sa pagsasalita at subukan na lang. Ang itim ay sumisimbolo sa Blacklands, isang nakakatakot na puwersa na lumalamon sa lahat. Iniisip ni Red na ang pag-iwan sa ganoong mapanganib na kakayahan ng hindi sinusuri ay hindi katanggap-tanggap dahil maaari nitong yugyugin ang pundasyon ng nagniningning na lungsod. Isang madilim na sikreto ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi pa ito alam ng mga tao, ngunit may mga humanoid na nilalang. Tahimik niyang binalaan si Kai na kung sakaling makaharap niya sila o, mas malala, maging isa sa kanila, maaaring kailanganin siyang puksain ng Colorist. Nagbuntong hininga si Yi, nararamdaman ang nakakatakot na presyon na nagmumula kay Red. Sa kabila ng pananakot, pumayag si A sa pagsubok. Hinawakan niya ang pulso ni Red, kinakabahang humihingi ng kumpirmasyon na kung may mangyaring masama, hindi niya ito kasalanan habang umaakyat ang madilim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa sandaling magdikit sila, isang shockwave ng enerhiya ang bumaluktot sa hangin. Napasinghat si Kaye habang marahas na pumasok ang pulang enerhiya sa kanyang braso, salungat sa kanyang sariling itim na aura. Napagtanto niyang nagkamali siya. Isang malaking pagsabog ng apoy ang sumiklab mula sa punto ng pagdidikit na naging sanhi ng pagsigaw ni Kai sa matinding sakit. Sa loob ng naglalagablab na apoy, sumisigaw siya kay Red na tumigil, inaamin na hindi niya makontrol ang kapangyarihan at parang kumukulong tunaw na lava sa loob niya. Sa kanyang paningin, si Red ay lumitaw bilang isang matayog na maladyos na silweta ng purong apoy na nagpapatunay kung bakit siya isang bayani. Kalmadong nakatayo si Red sa loob ng apoy habang nagmamasid. Napansin niya na ang itim na enerhiya ni Kaye ay walang tigil na sumisipsip sa kanyang kapangyarihan na parang nagugutom. Napagtanto niya na dahil hindi pa ganap ang kapangyarihan ni Kaye, kayang labanan ng malalakas na individual ang paghigop, ngunit ang kakayahang ito ay agarang nakamamatay sa karamihan ng mga ordinaryong tao. Habang umiikot ang apoy, naningkit ang mga mata ni Red dahil sa mas malalim na kuryosidad. Iniisip niya na ang nakita nila noong exam ay hindi ang kabuwang lawak ng kakayahan. Nagpasya siyang gusto niyang malaman hindi lang kung paano sumisipsip si ng mga kulay, kundi kung paano ginagamit ang mga nasipsip na kulay. Lalong tumindi ang sitwasyon habang marahas na nagre-react ang enerhiya sa pagitan nilang dalawa. Pinanood ni Red habang ang itim na enerhiya mula sa braso ni Yui ay nagsimulang mabaluktot at tumulis na humahalo sa pulang aura. Bigla, isang malaking pagsabog ng pula at itim na enerhiya ang sumabog palabas. Naitulak si Red ng pagsabog. Tinitigan niya ng may gulat ang anyo na lumalabas mula sa usok. Bahagyang nag-transform si Kaye. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay nababalot na ngayon ng isang tulis-tulis na malademonyong baluti ng tumigas na pula at itim na enerhiya.
Naggalit ang mga ngipin ni Red nang mapagtantong pamilyar sa masamang paraan ang anyong ito. Habang tinitingnan niya ang malahalimaw na kamay na may kuko at nagniningning na mata, inamin ni Red sa sarili na maniniwala siyang isang nilalang ang kanyang tinitingnan. Kinumpirma ng pagkakahawig ang kanyang mga hinala, at natanto niya nang may katiyakan na si Kaye ang nasa likod ng insidente kung saan nawalan ng kulay ang ibang mga pioneer. Nagpupumilit si Kaye na manatiling may malay. Nagpasya si Red na ang kanyang prioridad ay kaligtasan at determinadong apulahin ang apoy bago magwala si Yi. Nagpatawag siya ng isang bola ng apoy, naghahandang pasukuin si Yi sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, umungol ng mahina si Yi na nagpatigil kay Red dahil tila may ibang nilalabanan ang binata. Lumipat ang eksena sa panloob na pananaw ni Kai, isang napakadilim na kawalan na puno ng humihiling na pulang teksto. Sumisigaw sa kanya ang mga boses ng kapangyarihan, humihingi ng matinding kulay, at hinihimok siyang magdala pa. Napasinghat si Kai sa totoong mundo, nababagabag sa mga mapanghimasok na boses na ito. Patuloy siyang tinutukso ng mga boses, sinasabing sayang kung magpipigil siya at hinihimok siyang kunin ito. Sumigaw si Kai sa isip sa mga boses na tumahimik at manatiling diam. Sa matinding determinasyon, ang nakikitang mata ni Kai ay nagliwanag ng pula. Tinanggihan niya ang tukso, inuutusan ang kapangyarihan na tumahimik at manatiling durog habang ipinapataw niya ang kanyang kalooban sa magulong enerhiya. Isang shockwave ang sumabog palabas habang pilit niyang pinipiga ang enerhiya pabalik. Nawala ang tulis-tulis na baluti na nag-iwan kay Red ng ekspresyon ng tunay na pagkagulat. Naiwan si Ina hingal na hingal dahil sa pagod. Tinignan siya ni Red, humanga at natulala, nagtatanong kung nagawa ba talaga ng baguhan na sugpuin ang napakalakas na kapangyarihang iyon ng mag-isa. Naiwan si Ina humihingal habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Iniisip niyang kabaliwan na nakaligtas siya at nag-aalalang nagtataka kung bakit siya nagwala. Tumingala siya ng may kaba, takot na nawalan siya ng kontrol sa harap ng isang colorist. Alam niyang kailangan niyang maunawaan ang kanyang kakayahan, kaya't nag-aalangan siyang lumapit sa mas matandang lalaki. Si Red, gayunpaman, ay mukhang tuwang-tuwa. Inamin niyang nabigla siya dahil mas malakas kaysa sa inaasahan niya ang kapangyarihang sinipsip ni Lee. Ngunit mumisi siya at idineklara na tagumpay ang eksperimento dahil masaya ito. Sinabi niya kay Lee na kung gusto niyang makamit ang anuman, dapat handa siyang sumuong sa panganib. Nagpasya si Red na sapat na yon para sa pagsubok, ngunit pagkatapos ay huminto at sinabing may isa pa. Ipinaalala niya kay Kaye na siya ang investigador na nakatalaga sa insidente ng pagkasira sa mismong lugar na ito at tungkulin niyang hanapin ang salarin. Sa isang kalmado, ngunit mapagbantang ngiti, itinuro niya na ang taong nasa harap niya ay mukhang isang perpektong suspect. Natigilan si Kaye, namutla ang kanyang mukha sa takot. Ipinaliwanag ni Red ang bigat ng sitwasyon. Naalala niya kung paano nakita ng mga saksi ang isang malaking aninong nilalang, binabalaan si Kaye na mas maraming tao ang interesado sa kasong ito kaysa sa inaakala niya. Nangatwiran siya na kapag kumalat ang mga chismis tungkol sa itim na kakayahan ni Kaye, magiging madali para sa mga otoridad na isisi ito sa kanya. Itinuro niya ang nasirang distritong pang-industriya, binabanggit na ang mga pinsala ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Idinagdag niya na kung magpasya ang pamunuan ng lungsod na masyadong mapanganib si Kaye, maaari siyang ipatapon o gawing isang daga sa laboratorio. Naggalit ang mga ngipin ni Kaye sa pagkadismaya na pagtantong nakulong siya. Alam niyang walang paraan para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Bigla nag-alok si Red ng tulong. Iminungkahi niya na kung papayag si Kaye na mapailalim sa kanyang pamumuno, baka may magawa siya. Nang walang pag-aalinlangan, yumuko si Kaye sa 90-degree angle, malakas na sumisigaw na ipinagkakatiwala niya ang sarili sa pangangalaga ni Red. Sinabihan siya ni Red na pakinggan muna ang buong kondisyon. Nilinaw niyang hindi niya ayusin ang lahat ng libre. Bilang kapalit, kailangang pagbigyan ni Kaye ang ilang pabor niya. Tinanong niya kung sa tingin ni Kaye ay kaya niya yon. Pilit na ngumiti si Kaye ng desperado at nanginginig. Sa isip niya, sumisigaw siya na mas mabuti ang anuman kaysa magkautang ng milyon-milyon o maging isang eksperimento sa siyensya. Malakas siyang sumang-ayon, nang angakong gagawin ang kahit ano na kailangan ni Red. Sa mapanglaw na kaparangan, isang maliit na nilalang ang nanginginig sa takot ilang sandali bago bumagsak ang isang malaking gulong, halos hindi ito tamaan habang humaharurot ang isang mabigat na sasakyan. Isang malaking armored transport truck ang tumatakbo sa maulap at baku-bakong lupain ng Blacklands. Sa loob, nakatingin si Kaye sa bintana, iniisip na ito ang unang pagkakataon niyang maglakbay ng ganito kalayo at nagtataka kung ito na ba ang kanyang unang tunay na hakbang bilang isang pioneer. Bigla, ang kanyang pag-iisip ay pinutol ni Gale, isang lalaking may berdeng buhok na masamang nakatingin sa kanya, tinawag siyang ikaw na itim ang buhok. Bastos na sinabihan ni Gale si Kaye na nakakaistorbo siya at pinatahimik siya, kahit na walang sinasabi si Kaye. Tiningnan siya ni Kaye na may naguguluhang ekspresyon. Awkward na nakaupo si Kaye sa transport bay. Iniisip niya na ang pagsisimula agad bilang pioneer ang gusto niya, ngunit tensyonado ang kapaligiran. Tumingin siya sa galit na si Gale at sa tahimik na si Elishan, tinatanong kung tama bang maging magkakampi sila. Isang flashback ang nagpapakita ng isang pag-uusap mula sa nakaraang araw.
Tinanong ni Red ang nagulat na si Kai kung handa na siyang sumama sa exploration. Ipinapaliwanag na kailangan niya siyang pumunta sa isang partikular na lugar sa uncharted area. Nang makita ang kinakabahang ekspresyon ni Kai, tumawa si Red at sinabing huwag mag-alala. Ipinakita ni Red kay Kai ang isang mapa, tinitiyak sa kanya na hindi siya mag-iisa. Ipinaliwanag niya na ang mga bagong recruit na nakapasa sa exam ay ipapadala rin sa lugar at ang opisyal na roadmap ay i-anunsyo sa lalong madaling panahon. Kailangan lang ni Kai na makarating sa lokasyon sa tamang oras. Pabalik sa kasalukuyan, tiningnan ni Kai ang kanyang mga kasamahan, napansin na nasa track na sila. Nalaman na dahil sa pakikialam ni Red ay nakompromiso ang nakaraang exam, binigyan ng isa pang pagkakataon ang mga kalahok. Maraming magagaling na individual, kasama si Gale, ang nakapasa sa mahigpit na karagdagang pagsusulit. Samantala, si Elishan, ang nangungunang rookie, ay sumali sa team ni Red sa sarili niyang kahilingan. Tinitigan ni Gale si Kai nang may matinding sama ng loob, hindi makapaniwalang napahiya siya ng isang hangal. Binalikan niya ang kanilang laban, kumbinsidong natalo lang siya dahil nagpabaya siya sandali at nangakong hindi na ito mauulit. Binalaan niya si Kai, sinabing maghanda ito kapag natapos na ang exploration. Bumulong siya na kung wala si Ravian sa likod niya, patay na sana si Kai. Sumingit si Elishan, malamig na sinabihan si Gale na tumigil sa pagsasalita. Kinukutya siya na malamang ay isang bagsak na naman siya. Lumingon si Gale sa kanya na galit, tinatanong kung ano ang sinabi niya. Binaliwala siya ni Ellie, sinasabing hindi kalaban ni Gale si Kai. Tumingin si Kai kay Ellie nang may gulat at pag-asa, iniisip na baka siya ay isang taong makakasundo niya. Subalit, ibinaling ni Ellie ang kanyang malamig na tingin kay Kai na ikinalito niya sa pagbanggit ng isang nakaraang kasunduan na di umano'y ginawa nila. Tinitigan niya ito ng masama, sinasabing kailangan ng talunan na manahimik at sumunod sa utos, na iniwang tuliro si Kai. Awkward na nakatayo si Kai sa pagitan ng dalawang galit na pioneer, ramdam ang pressure. Nagbuntong hininga siya, napagtantong magiging mahirap pamahalaan ang samahan ng team. Lumipat ang eksena habang ang sasakyang pangtransportasyon ay tumatawid sa madilim na katubigan ng kaparangan patungo sa isang malayong pasilidad. Dumating ang sasakyan sa isang abalang loading dock kung saan may mga manggagawang naglilipat ng mga supply. Bumaba ang grupo. Si Kai, Ellie, Gale, at ang iba pang mga recruit ay lumabas patungo sa forward base para sa Dawn Pioneering Corps. Namangha si Kai sa dami ng aktibidad, napansin ang pambihirang mga supply ng Air Rank Corps, isang bagay na hindi niya napansin noong nag-isa siyang pumunta sa Blacklands. Bigla, may dumunggol na daliri sa pisngi ni Kai na ikinagulat niya. Lumingon siya at nakita ang nakangiting si Marie, na masayang ipinaliwanag na dahil ito ang kanyang unang misyon, kailangan niyang sumama para suportahan siya. Binuksan ni Marie ang kanyang jacket, ipinapakitang sumama si Nero. Kinuha ni Kai ang itim na pusa, pinapasalamatan si Marie sa pag-aalaga sa kanya. Ngumiti siya ng malugod, sinasabing pamilya si Nero. Ipinaliwanag niya na nakakuha siya ng magandang pagkakataon na sumali sa exploration team bilang support staff, sinasabing ang kanyang mga kasanayan ay kapaki-pakinabang dito. Isang loudspeaker ang nag-anunsyo na oras na ng pagtitipon. Nakatayo ang maraming pioneer sa kulay abo na kaparangan habang nagpapatuloy ang anunsyo na malapit na silang pumasok sa mga Blacklands. Ibinigay ni Kai si Nero kay Marie, sinasabihan siyang alagaan ito. Binalaan siya ni Marie na huwag gumawa ng anumang mapanganib at mumiti siya, sinasabing magkita na lang sila mamaya. Niyakap ni Marie si Nero, ngunit biglang tumalon ang pusa mula sa kanyang mga braso na ikinagulat niya. Isinigaw niya ang pangalan ni Nero habang tumatakbo ang pusa papunta kay Kai at lumubog sa anino sa lupa. Nanlaki ang mga mata ni Marie sa pagkabigla sa di pangkaraniwang kilos na ito. Nauutal siyang tinatawag si Kai na may pagkalito. Dumating ang grupo sa isang madilim na pinatibay na pasukan ng kuweba. Sa unahan, isang babaeng may matingkad na kulay kahel na buhok at puting Amerikana ang sumisigaw na maghanda ang lahat. Nag-aanunsyo na isang bagong recruit ang papasok na sa Blacklands. Sumigaw siya na ang kaligtasan ang pangunahing prioridad. Nagbabala siya na may ulat mula sa reconnaissance na may mga di kilalang mapanganib na nilalang sa Area 21, isang napakadelikadong lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng isang A-rank na creature. Bigla, isang lalaking pioneer ang tumakbo palapit sa babaeng may kulay kahel na buhok at tinawag siyang Oransya. Kinakabahang iniulat niya na dinala ng Red Team leader ang mga bagong recruit, ngunit umalis sila sa kanilang pormasyon nang walang pahintulot. Nanlaki ang mga mata ni Aransya sa gulat at tinanong niya kung totoo ito. Kinumpirma ito ng mensahero at napabuntong hininga si Aransya na gumagawa na naman ng gulo ang lalaking iyon. Lihim na pumasok ang grupo sa isang madilim na kanyon, papalayo sa pangunahing hukbo. Inabot ni Colorist Red ang kanyang kamay sa mga anino, nangunguna sa daan. Ang maliit na squad na binubuo ni Kai, Gale, Ellie, at Red ay humiwalay sa pormasyon. Kinakabahang tinanong ni Kai ang team leader kung okay lang ba ito, tinuturo na papunta sa ibang direksyon ang pangunahing team. Kinumpirma ni Red na iba ang kanilang destinasyon. Lumingon si Kai kina Gale at Ellie, nag-aalala dahil puro mga bagong recruit ang squad. Biglang sumabog si Gale, hinihinging malaman kung bakit kailangan pa nilang sumunod ni Ellie.
Isinisigaw na narinig niyang si Kay lang ang balak isama ni Red at nakaramdam siya ng insulto. Ngumiti si Red habang nagniningas ang kanyang pulang aura. Ipinaliwanag niya na ang kanyang personal na paggabay ay hindi basta-basta natatanggap ng kahit sino, kaya hindi magiging patas kung si Kay lang ang makikinabang. Tiniyak niya sa galit na si Gale na bagamat hindi niya sila susubuan, hindi rin niya hahayaang masaktan sila ng malubha. Pinutol niya ang usapan, inuutusan silang umalis na. Nanlaki ang mga mata ni Kay nang makaharap sila ng mga kaaway. Sa loob ng isang malalim na kuweba, napapaligiran ang grupo ng mga shadow creature. Habang hawak ni Red ang isang parol, sina Kay, Gale, at Ellie ay sumabak sa isang magulong labanan. Isang malaking hayop na parang lobo ang sumugod mula sa kadiliman. Agad na tumugon si Elishan, ang kanyang asul na energy sword ay tumagos sa katawan ng nilalang. Maganda siyang lumapag, napagtantong ito ang katotohanan sa Blacklands. Napapaligiran ng mga nagliliwanag na mata, napansin niya ang nakakasakal na kapaligiran at walang tigil na daluyong ng mga halimaw, kinikilalang iba ito sa pagsasanay. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada, nagpa siyang pamahalaan ng maingat ang kanyang lakas. Sumulyap si Ellie sa kanyang balikat, iniisip na kailangan niyang kumilos ng mas mahusay. Tumingin siya kay Kay at sinabi sa sarili na ayaw niyang maiwanan ito. Samantala, sinunggaban ni Kay ang isang shadow creature sa liig at walang awang dinurog ito gamit ang kanyang kamay. Tumingin si Ellie kay Kay na may lubos na pagkabigla. Tinanong niya kung bakit hindi siya gumagamit ng dropper. Nag-alinlangan si Kay, naaalala ang entry exam, at inaming wala siyang ganoon. Ipinaliwanag niya na masyadong mahal ang mga ito at ayos lang siyang lumaban ng wala, na iniwang nakatulala si Ellie sa di paniniwala. Natulala si Gale, isinisigaw na walang katuturan para sa isang pioneer na hindi pa nakakagamit nito. Ang dropper ay isang mahalagang kasangkapan para sa mga pioneer na ginagamit upang lagyan ng color energy ang mga sandata para labanan ang mga creature. Upang maayos na mapatay ang mga halimaw na ito, dapat silang kulayan gamit ang isang dropper. Tumingin ang grupo kay Kay na nakatayo sa ibabaw ng mga talunang kaaway at kinuwestiyon nila kung paano niya nagawang talunin sila gamit lang ang kamay ng walang mahalagang kasangkapan. Nanginginig ang kamay ni Gale habang hawak ang sariling sandata, napagtanto ang agwat sa kanilang mga kakayahan. Naalala niya ang kahihiyan sa exam, napagtantong hindi man lang niya nagasgasan ang isang taong hindi gumagamit ng dropper. Nagnalit ang mga ngipin ni Gale sa pagkabigo. Masama siyang tumingin sa likod ni Kay, isinusumpa sa sarili na dudurugin niya si Kay gamit ang sariling mga kamay balang araw. Habang patuloy silang pumapasok sa kuweba, nangunguna si Red na may dalang parol habang sumusunod si Gale, nang dagalaiti sa galit. Sumulyap si Red sa kanyang squad na may ngisi, iniisip na hindi masamang makita ang dalawang henyo na nabibigyan ng motibasyon ng isang baguhan. Ngumiti siya, naniniwalang magiging mas kawili-wili pa ang mga bagay. Masaya niyang hinimok ang grupo na magsikap pa ng kaunti, sinasabing malapit na sila at iminungkahing tapusin na agad para makapag-party. Pagkatapos ng laban sa mga Shadow Beast, nagkalat ang mga bangkay ng mga nilalang na parang lobo. Nagpatawag si Colorist Red ng 10 minutong pahinga, bagamat binalaan niya ang grupo, sina Gale, Kay, at Elishan, na hindi pa nagsisimula ang tunay na misyon. Nagbuntong hininga si Gale, nagrereklamong naubos niya ang malaking bahagi ng kanyang color energy. Naglabas siya ng isang maliit na bote ng kumikinang na berdeng likido. Habang umiinom si Gale, kinilala ito ni Kay bilang personal ink. Ito ay isang espesyal na pinong alchemical ink, isang mahalaga ngunit bihirang supply para sa mga pioneer na nagpapanumbalik ng kanilang kulay. Dahil kailangan itong gawin upang tumugma sa natatanging kulay ng gumagamit, ito ay napakamahal. Nanonood si Kay nang may inggit habang umiinom sina Gale at Ellie ng kanilang mga custom ink, hinahangad na sanay may pondo siya para sa gayong mga luho. Mabilis na iwinaksi ni Kay ang isipan, lumalakad papalayo sa grupo. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa bangkay ng isang talunang shadow creature. Isang malaking alimpuyo ng madilim na enerhiya ang sumabog mula sa katawan nito, habang ginagamit ni Lee ang kanyang kakayahan, sinisipsip ang anino direkta sa kanyang kamay. Ang itim na enerhiya ay dumaloy sa kanya. Ikinuyom ni Kay ang kanyang kamao, ang kanyang enerhiya ay ganap na naibalik, at inihayag na tapos na ang kanyang paggaling. Humarap siya pabalik sa kanyang mga kasamahan na nakatitig ng may takot at di paniniwala. Nag-aalangan na tinanong ni Ellie kung sigurado siyang ayos lang siya. Iwinagayway ni Kay ang kanilang pag-aalala, ipinapaliwanag na ilang beses na niya itong ginawa. Sumigaw si Gale sa di paniniwala na sinipsip lang ni Kay ang isang halimaw ng walang pag-atubili. Bago sila makapagpatuloy, sumingit si Red, idineklara na tapos na ang pahinga. Naglakbay ang grupo ng mas malalim sa kanyon hanggang sa ipahayag ni Red na nakarating na sila. Nakita ng team ang isang malaking umiikot na simboryo ng purong itim na enerhiya na humaharang sa kanilang daan. Nakatitig si Kay, bumubulong na mukha itong itim na kortina. Ngumiti si Red sa tulalang ekspresyon ni Kay at isiniwalat na ang madilim na harang na ito ang partikular na dahilan kung bakit niya isinama si Kay. Upang ipakita, nagpatawag si Red ng isang bola ng pulang enerhiya at nagpakawala ng malakas na sinag sa itim na simboryo. Tumama ang atake sa ibabaw, ngunit sa halip na tumagos, agad na nilamon ng kadiliman ang enerhiya.
Ipinaliwanag ni Red na kung sinuman ang susubok na piliting buksan ang harang, sinisipsip nito ang kapangyarihan at lalong tumitibay. Napansin niya na ito ay halos kapareho ng sariling kakayahan ni Yi, kaya naman may kutob siya na si Ilang ang may kakayahang burahin ito. Itinuro ni Red ang madilim na pader, isinisiwalat na nasa loob nito ang daan patungo sa mga guho. Inanunsyo niya na sa loob ng mga guhong iyon nagtatago ang kanilang tunay na layunin, ang Stella Fragment. Nanlaki ang mga mata ni Kaye sa gulat. Nalilito ang ibang mga recruit. Tinanong ni Gale kung ano ang Stella, at inamin ni Ellie na hindi pa niya ito narinig. Tiniyak ni Red sa kanila na umiiral ito at desperado ang Shining City na mahanap ito. Itinuro niya ang isang daliri kay Kai, inuutusan siyang alisin ang kurtina. Humakbang si Kai pasulong patungo sa nagtataasang pader ng kadiliman. Pagdikit niya rito, gumana ang kanyang kakayahang sumipsip, at ang itim na enerhiya ng harang ay nagsimulang dumaloy ng marahas sa kanyang kamay. Isang malaking ipo-ipo ang nabuo habang ang higanteng simboryo ay sinisipsip papasok kay Kai. Pinanood ni na Red, Gale, at Ellie habang nilalamon ang harang. Nanonood si Red na may namamanghang ngiti, masaya na tama ang kanyang teorya. Habang nawawala ang harang, sinabi niya kay Kai na magiging lubhang kapaki-pakinabang ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, mukhang hindi masaya si Kai, pinagpapawisan at nanginginig habang nahihirapang kontrolin ang napakalaking enerhiya na kasisipsip lang niya. Bigla, marahas na yumanig ang lupa. Nagpanik si Gail at Ellie habang lumalakas ang mga pagyanig, napagtantong ang malakas na ingay ay tiyak na akit ng mga kawan ng nakamamatay na nilalang. Ang malakas na dagundong na dulot ng ginawa ni Kai ay umalingaw-ngaw sa buong kanyon. Bigla, isang kawan ng mga itim na halimaw na parang lobo ang lumitaw mula sa mga bangin. Natagpuan ng grupo ang kanilang sarili na napapaligiran. Inilabas ni na Ellie at Gale ang kanilang mga sandata, habang tumawa si Red na napakalaking pulutong ang nagtipon para salubungin sila. Inutusan ni Red ang natitirang bahagi ng team na asikasuhin ang mga nilalang habang si Kai ay nakatuon sa pag-alis ng kurtina. Sa isang malamig na ekspresyon, inutusan ng team leader ang kanyang squad na ubusin ang bawat halimaw. Sumugod sina Gale at Ellie. Kumilos si Gale ng may pambihirang bilis, hinihiwa ang mga shadow creature gamit ang mga ataking may halong hangin. Ipinakawala ni Ellie ang kanyang kapangyarihan, nagpatawag ng malalaking yelong tulis mula sa lupa na tumuhog sa maraming kaaway. Habang mabangis na nakikipaglaban ang dalawang recruit, pinagmamasdan sila ni Red. Napansin niya na handa siyang makialam, ngunit hindi na kailangan. Walang kahirap-hirap siyang nagpatawag ng mga bilog na pulang enerhiya at nagpakawala ng mga sinag na tumagos sa mga natitirang hayop. Iniisip ni Red na bagamat mga bagong recruit sila, sapat na ang taas ng kanilang antas ng kasanayan. Samantala, patuloy na sinisipsip ni Lee ang malaking harang, habang labis na pinagpapawisan. Ngumiti si Red, iniisip kung gaano kasarap kapag ang kanyang mga tauhan ang gumagawa ng mahirap na trabaho. Habang nagbabantay si Red, nahihirapan si Kaye sa pabagubagong enerhiya habang nakaluhod sa lupa. Napansin niya na ang kapangyarihan ng kurtina ay kakaibang kahawig ng sa kanya, iniisip kung ito ay dahil pareho silang may itim na katangian. Napagtanto niya ang panganib. Kung mawawalan siya ng pokus, babaliktarin ng malaking enerhiya ng kurtina ang daloy at nanakawin ang kanyang kulay. Nagnalit ang mga ngipin ni Kaye, tumatangging madaig, at idineklara na siya ang mas malakas. Sa huling pagsisikap, natapos ang pagsipsip. Nakatayo siya sa gilid ng daan na humihingal ng malakas at kinumpirmang nasipsip na niya ang lahat. Tumingin siya sa ibaba sa kung ano ang nakatago sa likod ng harang at nagulat na makita ang isang napakalaking madilim na hukay na walang nakikitang ilalim. Nagtataka siya kung ang nakakatakot na bangin na ito ang pasukan sa mga guho. Pagkatapos ng kanyang gawain, lumingon siya at tinawag ang team leader. Inuulat na matagumpay na naalis ang kurtina. Nang maalis na ang harang, pinuri ni Red si Kai para sa isang mahusay na trabaho. Tinawag niya ang natitirang bahagi ng team, inaanunsyo na wala na ang kurtina at inuutusan silang tapusin na ang paglilinis. Bigla, nagbago ang ekspresyon ni Red sa purong pagkabigla nang makaramdam siya ng agarang panganib. Kumilos ng may nakakasilaw na bilis, sumugod siya, at pilit na hinawakan sina Ellie at Gale, hinihila sila paatras. Ilang sandali lang, isang malaking di nakikitang hiwa ng enerhiya ang pumilas sa hangin, gumawa ng malalalim na guhit sa lupa kung saan sila nakatayo. Napakalakas ng atake, pinagpira-piraso ang mga natitirang shadow monster. Umulan ng mga labi habang ligtas na lumapag sina Red, Ellie, at Gale sa mas mataas na dalisdis. Nakatitig si Gale sa takot, napagtantong agad siyang mamamatay kung hindi dahil sa pakikialam ni Red. Seryoso ang itsura ni Red, napabuntong hininga na ang kawalan ng laban kanina ay dahil may ibang bagay na nagtataboy sa mga halimaw. Naalala niya ang isang ulat na may isang mapanganib na nilalang na nagkukubli sa malapit. Mula sa alikabok, isang silweta ang lumitaw na naglalakad papalapit sa kanila habang hinihila ang isang malaking espada. Sinabi ni Red na wala na silang oras para maglokohan. Pumasok ang umatake sa liwanag. Ito ay isang lalaking may spiky na buhok, puti sa isang panig at itim sa kabila. Kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng isang madilim na parang maskarang tumubo at may dala siyang koleksyon ng iba't ibang sandata sa kanyang likod. Masama ang tingin ng estranghero sa mga pioneer na may nakakatakot na aura.
Tumayo si Red sa pagitan ng kanyang team at ng bagong banta, inuutusan si Kai at ang iba pa na makinig ng mabuti. Nagmamadaling isiniksik ni Red ang isang parol sa mga kamay ni Kai, binibigyan siya ng isang nagpapanik na utos. Sinabi niya kay Kai at sa iba pa na dapat silang pumasok agad sa mga guho at hanapin ang Stella Fragment. Tumingin si Kai sa team leader na may malalaki at balisang mga mata. Tinanong niya kung inaasahan ni Red na bababa sila doon ng mag-isa. Tiniyak sa kanya ni Red na sa kanilang mga kakayahan, higit pa sa sapat ang kaya nila. Gayunpaman, hindi na hinintay ni Red na pumayag sila. Sa isang biglaang bugso ng lakas, itinulak niya sina Kai, Ellie, at Gale patungo sa madilim na bangin, sinisigawan silang tumigil sa pagrereklamo at umalis na. Sumigaw si Kai ng pangalan ng team leader sa takot habang ang tatlong recruit ay bumulusok sa malalim na hukay. Naiwang mag-isa, nakatayo si Red na nakatalikod sa bangin, nagniningning ang kanyang pulang aura. Ang boses ng isa sa mga recruit ay umalinggaw mula sa kalaliman, nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin ng mag-isa habang ang nakakatakot na silweta ng armadong estranghero ay nakatayo sa likod ni Red. Nagkatitigan ang dalawang makapangyarihang figura sa isang tensyonadong paghaharap at alam ni Red na isang mahirap na laban ang magsisimula. Ang eksena ay lumipat sa napakadilim na ilalim ng bangin. Nakahandusay si Kai ng walang galaw pagkatapos ng mahabang pagkahulog. Umungol siya sa sakit, hawak ang kanyang ulo, habang sinusubukang tumayo sa nakakasakal na kadiliman. Naalala ang parol na ibinigay sa kanya ni Red, pinagana niya ito, nagtataka kung nasa loob ba siya ng mga guho. Nag-apoy ang liwanag, nagpapaliwanag sa lugar. Ang ekspresyon ni Kaye ay agad na nagbago sa isa sa lubos na takot. Nakatayo siyang tulala sa gulat, tinatanong ang sarili kung anong lugar ito. Sa halip ng mga sinaunang guhong bato, inilawan ng parol ang mga kalansay na labi ng malalaking modernong skyscraper, at konkretong mga debris na mukhang eksaktong isang nawasak na modernong lungsod na nakabaon sa ilalim ng lupa. Nakatayo si Guy sa isang gilid gamit ang kanyang parol upang ilawan ang kadiliman. Napatulala siya sa tanawin ng malalaking wasak na estruktura ng lungsod na nakabaon sa ilalim ng lupa. Namangha siya na maaaring umiral ang ganitong lugar, ngunit nagreklamo na hindi niya makita ng malinaw. Bigla, sinabihan siya ng isang boses na tumigil sa pagreklamo at pumunta sa liwanag. Nakahinga ng maluwag si Kai nang makita ang kanyang mga kasamahan, sina Gale at Ellie, inaming natakot siyang mawalay. Sinisi ni Gale si Kai sa pagpapagala sa kanila, ngunit matalas na sumagot si Ellie na si Gale ay naligaw din. Habang nakatingin sa malawak na wasak na lungsod, nagtaka si Gale kung anong lugar ito. Naging balisa siya, itinuturo ang kabaliwan ng pagsubok na hanapin ang isang Stella Fragment sa walang katapusang mga guhong ito gayong hindi man lang nila alam kung ano ang itsura nito. Sumang-ayon si Kaye, inaamin na ang paghahanap ng walang direksyon ay aabutin ng habang buhay. Sa kanyang isipan, hiniling ni Kaye na sanay na roon ang kanyang kasamang si Nero. Para bang bilang tugon, isang kumikinang na hugis ang lumitaw, at nagulat siyang makita ang maliit na itim na pusa, si Nero, sa kanyang paanan. Nagpanik si Kaye, nagtataka kung paano sila nasundan ng pusa. Napansin ni Ellie ang hayop at tinanong kung ito ba ay isang creature. Pinagpawisan ng malamig si Kaye, iniisip na nasa gulo siya ngayong natuklasan na ang kanyang lihim na alaga. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma, napagtantong maaaring magandang pagkakataon ito upang patunayan ang halaga ng pusa. Tinawag niya sina Gale at Ellie. Hawak si Nero, kumpiyansang ngumiti si Kai at inihayag na may paraan siya para madaling mahanap ang Stella Fragment. Nagtipon ang grupo habang ipinapaliwanag ni Kai na ang maliit na nilalang na inaalagaan niya ang magdadala sa kanila sa layunin. Galit na sumigaw si Gale, tumatangging maniwala dito. Gayunpaman, habang nakikipagtalo si Gale, ganap siyang binaliwala ni Ellie na nabighani sa kakyutan ng pusa. Nagpasya si Kai na ipakita ang mga kakayahan ni Nero. Ang itim na pusa ay umingaw mula sa dibdib ni Ellie pagkatapos ay tumalon mula sa kanyang mga braso na ikinagulat niya. Sa ere, ang pusa ay nagbago at naging isang umiikot na ipu-ipo ng enerhiya. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog, nagpapaliwanag sa madilim na mga guho at iniwan ang grupo sa pagkabigla. Ang bola ng liwanag ay humagibis pasulong, gumagawa ng isang maliwanag na daan, at sinundan ito ng tatlong pioneer. Habang naglalakad sila, ipinahayag ni Gale ang kanyang di paniniwala. Kinuwestiyon kung paano magkakaroon ng ganoong talino at espesyal na kakayahan ang isang creature. Hinihingi niyang malaman kung saan ito natagpuan ni Kai. Hindi siya pinansin ni Kai at binigyang kahulugan ang mga kilos ng kumikinang na pusa. Sinasabi sa grupo na sinasabi ni Nero na naroon mismo ang Stella Fragment. Bigla, napansin ng nilalang ang isang bakas at humarurot palayo. Ang landas ng liwanag ay palikulikong dumaan sa wasak na lungsod at dumating ang grupo sa isang malaking konkretong istruktura. Isang madilim na pasukan ng tunel ang nasa unahan. At nagtataka si Kaye kung gaano pa kalalim ang kailangan nilang puntahan. Inasar siya ni Gale, tinatanong kung natatakot ba siya. Sumagot si Kaye ng pabalang at idineklara na papasok sila. Naglakad sila sa isang malaking koridor na may mataas na kisam habang ang kumikinang na pusa ang nagbibigay liwanag sa daan. Sinabi ni Kaye na mas malaki ang pasilidad kaysa sa inaasahan niya.
Bigla, napansin niyang lumulutang si Nero sa harap ng isang malaking metal na pinto at napagtanto na may nahanap itong mahalaga. Ang katahimikan ay binasag ng malakas na tunog ng isang malaking mekanikal na paa. Natigilan si Kay ng isang higanting metal na binti ang lumapag mismo sa harap nila. Tumingala ang mga recruit upang makita ang isang nagtataasang kinakalawang na automaton na nakatayo sa harap nila. Nalilito si Gale, napansin na iba ang itsura nito sa mga biological creature na sanay silang labanan. Bigla, inactivate ng robot ang isang scanning beam na nagwalis ng isang patag na liwanag kay Elysian. Pinoproseso ng makina ang kanyang data, ipinapakita ang isang hex code para sa kanyang matingkad na asul na kulay. Pagkatapos ay lumipat ang scanner kay Gale, nirerehistro ang kanyang birding color code. Sa wakas ay tumama ang sinag kay Kaye, na kinakabahang napagtanto na iniskan ng makina ang kanilang mga kulay para kilalanin sila. Tinapos ng makina ang pag-scan at ipinakita ang hex code para sa ganap na itim. Nang matukoy ito, mas lalong lumiwanag ang mata ng robot. Inanunsyo nito na natukoy nito ang kulay ng Black Witch at, kinikilala si Kaye bilang banta, idineklara nitong sisimulan na ang pag-eliminate. Nalilito sa titulo, tinamaan si ng malakas na suntok ng robot bago pa siya makakilos. Tumalsik siya paatras, umuumbol sa sakit, ngunit nagawang harangin ang direktang tama. Tumingin siya ng masama sa makina na may galit, sumisigaw sa pagkadismaya. Sumigaw si Kaye nang may paghamon sa makina, idineklara na hindi na sila magpipigil. Itinaas ng higanteng robot ang napakalaki nitong kamao, nagbabantang durugin sila. Sumugod si Kaye, at marahas na bumangga ang kanyang kamao sa metal na braso ng makina. Napaatras siya sa sakit, nagtataka kung bakit napakatigas ng baluti nito. Naguguluhang nanonood si Gale habang naghahanda ang robot ng isa pang malakas na suntok. Pumasok si Ellie, hinampas ang makina gamit ang kanyang rapier. Ngunit lumabas ang mga kislap nang tumama ang kanyang talim sa baluti. Natigilan siya sa gulat, napagtantong wala siyang nagawang kahit isang galos. Nagpanik si Ellie, nag-iisip kung walang epekto ang kanyang kapangyarihan laban sa isang makina. Samantala, sinusuri ni Kayang kalaban, napansin ang kumikinang na core sa dibdib nito. Nakikita niya ang likidong umiikot sa loob at tinukoy ito bilang kahinaan. Mabilis na sumugod si nagpakawala ng isang matalim na left hook. Bigla, kumilos ang robot ng may di inaasahang bilis, iwinasiwas ang braso nito na parang pamalo. Halos hindi niya naiwasan ang malakas na hampas. Umatras siya, dismayado na walang epekto ang kanyang mga normal na atake. May bigla siyang naisip. Naalala niya ang pagkakataong nabalot ang kanyang katawan sa itim na enerhiya at nagpasya siyang gamitin ang kapangyarihang iyon. Dahil alam niyang masyadong maraming kulay ang nauubos sa isang buong transformasyon, nagkompromiso siya sa pamamagitan ng pag-concentrate ng lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang kanang kamao, binabalot ito sa isang makapal na itim na aura. Nang makumpleto ang kanyang paghahanda, tumalon si Kaye sa ere at iwinasiwas ang kanyang pinalakas na kamao ng buong lakas. Perpektong tumama ang suntok, tumagos diretsyo sa dibdib ng robot at dinurog ang core nito. Ang lakas ng suntok ay tuluyang sumira sa itaas na bahagi ng katawan ng makina. Tumilapon ang ulo ng robot at nawala ang liwanag sa mata nito. Nakatayo si Kaye sa gitna ng mga wasak na bahagi, napabuntong hininga sa ginhawa habang tahimik na nanonood sina Gale at Ellie. Sa gitna ng mga durog na bahagi, napansin ni Kaye ang isang bilog na bagay at pinulot ang core ng robot, iniisip na matutuwa si Marie dito bilang regalo. Biglang sinigawan ni Gale si Kaye, hinihinging malaman kung ano ang kapangyarihang iyon. Kinorner nila ni Ellie si Kaye at binomba ng mga tanong. Kinakabahang iniwasan ni Kaye ang kanilang mga tanong sa pagsasabing malaki ang nababawas na kulay sa kanya ng teknike na yon. Habang nagsasalita siya, ang malaking metal na pinto sa likuran nila ay nagsimulang bumukas, na nagpapakita ng isang madilim na kawalan. Bigla, lumipad si Nero palabas ng kadiliman, sumisigaw sa takot. Lumutang ang pusa malapit kay Kaye, nanginginig sa takot. Tumingin si Kaye sa madilim na pintuan, nakakaramdam ng kakaiba. Sa kabila ng babala ng pusa, lumapit siya, inaamin na wala siyang makita sa loob. Nang dumampi ang dulo ng kanyang mga daliri, ang itim na ibabaw ay umalon na parang tubig. Bigla, sumabog ang kadiliman palabas. Malalaking galamay ng anino ang lumabas mula sa pintuan, bumalot sa grupo. Sumigaw si Gale at Ellie habang hinihila sila patungo sa pasukan. Walang magawa laban sa puwersa, silang tatlo ay hinigop papasok sa itim na kawalan. Nahulog ang grupo sa isang walang katapusang itim na espasyo, lumapag sa isang bagong madilim na kapaligiran. Umungol si Gale sa sakit, nagrereklamo tungkol sa pagkahulog at sa kadiliman. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para tingnan ang sarili, pagkatapos ay huminto, napansin ang isang kakaibang bagay. Tumingin siya sa kanyang dibdib at hinawakan ang kanyang jacket sa purong gulat, napagtanto na ang kanyang kulay, ang berdeng nagbibigay kahulugan sa kanyang kapangyarihan, ay ganap na nawala, iniwan siyang itim at puti. Nakatayo sa tabi niya si Kaye at Ellie, parehong nasindak. Ang buong mundo sa kanilang paligid, kasama na ang kanilang mga katawan, ay nawalan ng lahat ng kulay. Nakatayo sila sa monochrome na realidad na ito, nalilito at takot, nagtataka kung ano ang nangyari sa kanila. Malayo sa mga guho sa ilalim ng lupa, isang maliit na alakdan ang gumagapang sa kaparangan na may maningning na kumikinang na lungsod sa likuran.
Sa isang lugar sa lungsod ay nakatayo ang tanggapan ng gobyerno sa silangan. Sa loob, isang mataas na opisyal na kilala bilang chief ang sumisigaw sa galit, hinihinging malaman kung natagpuan na ba siya. Isang kinakabahang nasasakupan ang nagulat na ang individual ay nasa isang exploration mission kasama si Colorist Red at idinagdag na partikular na hiniling ng bata na huwag silang makialam. Galit na galit ang chief, sumisigaw tungkol sa itim. Hindi siya makapaniwala na magdadala si Red ng isang taong may ganoong mapanganib na kulay sa labanan. Nagalit siya na kahit bayani pa si Red, sumobra na ito. Ipinaliwanag ng chief na ang isang kamakailang pagpapakita ng creature ay nagdulot ng kaguluhan sa ruling council, takot na nagsimula na ang mapaminsalang black wave. Nagrereklamo siya na siya ang sisisihin. Habang nagsasalita siya, isang dalagang may pink at dilaw na buhok ang ngumiti ng nanunukso, napansin na galit na naman ang chief. Ang babae, si Camellia, ang pinuno ng Dawn Pioneering Corps, ay pinayuhan ang chief na kumalma bago pa siya mapunta sa ospital. Ipinaliwanag niya na naintindihan niya ang kanyang pag-aalala, ngunit hindi siya dapat pangunahan ng emosyon. Tinanong niya kung talagang naniniwala siyang kikilos si Red nang hindi nag-isip. Ikinatwiran niya na si Red ay isang maaasahang tagaprotekta, perpekto para sa pagbabantay sa bata. Iminungkahi ni Camellia na ang pagkuha sa isang individual na may mataas na panganib ay maaaring magbunga ng hindi inaasahang positibong resulta. Humigop siya ng kanyang tsaa, sinasabing ang kailangan nila ngayon ay tiwala, hindi pag-aalala. Gayunpaman, napangiwi si Camellia sa mapait na tsaa. Binaliwala siya ng chief at nagbuhos ng napakaraming asukal sa takure habang nagtataka siya kung paano nakakakainom ang sinuman ng ganoon katamis. Sinigawan siya ng chief na mag-focus. Naging seryoso ang ekspresyon ni Camellia. Kinilala niya na nag-iingat ang chief sa itim dahil ito ay naugnay sa maalamat na Black Witch. Ikinuwento niya na ang itim ay sumisimbolo sa kamatayan at takot. Tinutukoy ang isang makasaysayang sakuna na dulot ng bruha na kilala bilang unang Black Wave. Ipinaliwanag niya na halos maubos ang sangkatauhan noon nang mabalot ang mundo sa madilim na hamog at lumitaw ang mga creature na lumikha sa Blacklands. Hinulaan ni Camellia na hindi maiiwasan ang isa pang wave at ang kanilang paggalugad ay tungkol sa kaligtasan. Binanggit niya ang mga kamakailang anomalya at ang paglitaw ng isang may hawak ng itim. Sa isang determinadong tingin, sinabi niya sa chief na dapat nilang gamitin ang bawat onsa ng kapangyarihang magagamit, kahit na itim, at hinimok siyang kumbinsihin ang konseho. Mukhang sumuko na ang chief, inaamin na hindi ito kasing dali ng inaakala. Gayunpaman, tiningnan niya ang isang dossier na naglalaman ng larawan ni Kai at nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Habang nakatitig sa larawan, napag-isip-isip ng chief na marahil ang kapalaran ng lungsod ay maaaring umikot sa isang batang ito. Samantala, ang tatlong pioneer ay nakatayo sa isang walang katapusang madilim na kawalan, ang kanilang mga katawan ay kumikinang bilang mga puting outline. Nalilito sila kung nasaan sila. Nagpanik si Gail at bumaling kay Kai, tinuturo at sumisigaw na nawala ang kanilang mga kulay, hinihinging malaman kung bakit meron pa rin si Kai. Naiinip na sumagot si Kai na wala siyang ideya, iminumungkahi na baka dahil itim ang kulay niya na tumutugma sa kadiliman. Bigla, yumuko si Gail, pagod na pagod at hinawakan ni Ellie ang kanyang ulo, nang hihina. Naguguluhang nanood si Kai, nagtataka kung bakit ayos lang siya. Napagtanto niya na marahil ay dahil ginugol niya ang kanyang buhay bilang isang taong walang kulay, kaya hindi na ito bago. Binanggit ni Gele ang isang kakaibang pakiramdam sa loob ng kanyang katawan. Dumilat siya at nakita ang isang mahinang kumikinang na ilaw na pumipintig sa loob niya na parang isang core. Bigla, umulan ng mga nakakatakot na bulong sa kanila. Tumingin sila sa paligid ng may alarma. Takot na takot, sumigaw si Gele sa kadiliman, hinihingi sa kung sinuman ang bumubulong na magpakita. Nakikinig si Kai, iniisip kung ito ba ang parehong boses na karaniwang kumakausap sa kanya, ngunit napagtanto niyang iba ito. Sa sandaling iyon, isang madilim na parang multo na silweta ng isang babaeng may mahabang buhok ang lumitaw mula sa mga anino. Naramdaman ni Kai ang presensya at biglang lumingon. Natigilan sa gulat si Gail at Ellie, nauutal sa takot, hindi matukoy kung ang parang multong anyo ay isang creature. Takot na takot sila dahil bigla itong lumitaw ng walang babala. Itinaas ng misteryosong anino ang isang kamay at itinuro ang isang daliri sa dibdib ni Kai. Natigilan si Kai, lumaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang siya ang pinupuntirya. Marahas na hinila ang kanyang isipan sa isang magulong pangitain ng isang umiikot na vortex ng enerhiya na lumalamon sa isang lungsod. Ang eksena ay lumipat sa isang nakakatakot na dugong pulang bangungot ng isang mundong wasak na pinamumugaran ng malalaking halimaw. Isang higanting mata ang bumuka sa kalangitan sa itaas ng isang kawan ng mga aninong creature, habang isang nakakatakot na halimaw na maraming mata ang nakatitig mula sa karamihan. Naputol ang pangitain sa mukha ng misteryosong babaeng may mahabang buhok na nakatitig sa kanya gamit ang isang kumikinang na mata. Natagpuan ni Kai ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang napakalaking asul na enerhiya, hindi sigurado kung nakikita niya ay isang alaala o katotohanan. Lumalim ang kanyang pagkalito at kinuwestiyon niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan.
Sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang boses mula sa isang maliwanag na ilaw ang nagsasabing kailangan niya ng pangalan. Isang malabong nakangiting figura mula sa kanyang nakaraan ang nagbigay sa kanya ng pangalang Yi. Hinihikayat siyang hanapin ang sarili niyang liwanag at kulay. Biglang natapos ang pangitain at bumalik si Yi sa kasalukuyan na may malakas na paghinga. Mukha siyang takot na takot, pinagpapawisan habang tumatama sa kanya ang gulat ng alaala. Natumba siya sa kawalan, hawak ang kanyang ulo at humihingal, isinusumpa kung bakit ang mga hindi kanais-nais na eksena ay pumipilit na pumasok sa kanyang isipan. Hinawakan ni Kay ang kanyang ulo, sinusubukang iproseso ang magulong pangitain. Desperado niyang sinubukang kumapit sa naglalahong alaala, sinasabi sa sarili na dapat may sagot. Bigla, lumitaw ang pangalang Rumiel sa kanyang isipan. Nalilito siya, nagtataka kung sino yon. Ang kanyang mga iniisip ay naantala ni Gale na nawalan ng kontrol sa sarili. Sumisigaw ang espadahin sa kadiliman, hinahamon ang mga hindi nakikitang kaaway at iwinawasiwas ang kanyang espada ng walang direksyon, naghahalusinate ng isang labanan. Lumingon si Kay upang makita si Gale na iwinawasiwas ang kanyang sandata nang mapanganib na malapit sa isang nanginginig na si Ellie. Sumigaw si Gale, ganap na wala sa realidad. Nanginginig si Ellie, nagmamakaawang tumigil na siya. Binaliwala ang kanyang mga pakiusap, ipinagpatuloy ni Gale ang kanyang pagwawala, sumisigaw na mamatay na ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nangingitim at nagdurugo, nagpapakita na nabaliw na siya dahil sa kawalan. Samantala, si Elishan ay nakakulong sa sarili niyang bangungot. Dumadaloy ang mga luha ng itim na likido sa kanyang mukha, habang hawak ang kanyang ulo, humihingi ng tawad sa kanyang kapatid, binabalikan ang isang traumatikong alaala. Nag-aalalang nanonood si Kaye, na pagtantong lumalala ang kalagayan ng kanyang mga kasamahan. Naiintindihan niya na sinisira sila ng creature, at ng espasyong ito, at nagpasya siyang kailangan nilang tumakas kaagad. Bigla, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar na tunog. Tuminala si A upang makita ang isang kumikinang na puting hugis na lumilipad patungo sa kanya. Ngumiti siya sa ginhawa na pagtantong ligtas si Nero. Binati niya ang pusa, tinanong kung ayos lang ito. Lumipad si Nero ng paikot-ikot, sumisenyas patungo sa malayo. Naiintindihan din na sinasabi ni Nero na mayroong isang bagay doon. Lumipad palayo ang pusa, nag-iwan ng isang landas ng liwanag. Nagpasya si Ina sundan ang landas. Gayunpaman, huminto si A at lumingon sa kanyang mga kasamahan. Marahas pa ring iwinawasiwas ni Gale ang kanyang espada sa ibabaw ng natrauma na si Ellie. Napagtanto ni Kay na hindi niya sila basta-basta may iwan. Lumingon siya kay Nero at tinanong kung maaaring gamitin ng pusa ang mga kakayahan nito upang tumulong. Isang malakas na bugso ng liwanag ng paglilinis ang sumabog mula sa pusa, bumalot kina Gale at Ellie. Sa loob ng liwanag, nagsimulang maglaho ang madilim na katiwalian. Tumigil sa pagsigaw sina Ellie at Gale habang nawawala ang itim na impluensya. Nasiyahang nanood si Kay, napansin na gumagana ang liwanag. Dahil protektado na ang kanyang mga kasamahan, sinabi ni Kay sa kanila na manatili doon. Tumalikod siya, determinado na galugarin ang daan sa unahan ng mag-isa. Naglakad si Kay sa madilim na kawalan, sinusundan ang liwanag na landas ni Nero. Nadidismaya siya, nagrereklamo na wala pa ring makita. Sa paglingon niya, bumalik ang mga nakakabahalang bulong. Isang misteryosong boses ang umalingaw-ngaw, sinasabing walang kulay na makakagalaw sayo. Mukhang inis si Kay, iniisip na nakakagalit ang makarinig ng puro bugtong. Bigla, isang maliwanag na parang bituin na ilaw ang sumikat sa di kalayuan. Nagbago ang ekspresyon ni Kaye sa pananabik, at nagsimula siyang tumakbo patungo sa liwanag. Habang papalapit siya, lumiwanag ang kanyang mukha sa pagkamangha. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking kumikinang na istruktura na hugis 4 na puntong bituin sa isang batong monolith, na pagtanto na natagpuan na niya ang kanyang layunin. Kinilala ni Kaye ang bagay bilang stellar fragment, na naglalabas ng isang malakas na banal na liwanag. Napansin niya na iba ang kislap at hugis nito sa mga nakita na niya, iniisip kung bawat fragment ay natatangi. Nagpasya na huwag mag-aksaya ng oras, umakyat siya sa batuhan upang kunin ang bagay at makatakas sa hindi kanais-nais na dimensyon. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa kumikinang na core. Marahas na umikot ang liwanag. Bigla, isang malakas na bugso ng enerhiya ang dumaloy mula sa fragment papunta sa kanyang kamay habang otomatikong gumana ang kanyang kakayahang sumipsip. Nagulat si Kaye, ang kanyang katawan ay kumikinang sa sinipsip na enerhiya. Nagpanik siya, nagtataka kung bakit muling gumana ng kusa ang kanyang kakayahan. Umaasa siya na dahil sandali lang yon, hindi ito magiging problema. Ang madilim na impluensyang kumulong sa grupo ay nagsimulang maglaho. Tumingala si Kaye, gumaan ang loob, habang nawawala ang mabigat na kapaligiran. Naglaho ang madilim na kawalan, inilalantad na nasa isang malaking kulay abong batong silid sila. Nakatayo si Kaye mag-isa sa gitna, tinitingnan ang kumikinang na enerhiya sa kanyang mga kamay, kinukumpirma na wala na ang itim na espasyo. Nagmunita siya sa kalikasan ng Blacklands, napansin na ang mapanganib na teritoryong ito ay palaging puno ng mga sorpresa. Nabawi ni Gale at Ellie Kayan ang kanilang ulirat at hindi makapaniwalang tumitig kay Kay. Tinatanong ni Kay kung okay lang sila, pero tinuro siya ni Gale na may paninisi habang gulat na nagtatanong si Ellie kung paano siya nanatiling okay. Sumagot si Kay na hindi niya alam.
Inilipat niya ang kanilang atensyon sa kumikinang na bagay sa kanyang kamay, inaanunsyo na natagpuan na nila ang kanilang target. Kinilala nila ang bagay na umiikot na may liwanag ng bahaghari bilang Stellar Fragment. Nagtipon ang koponan upang suriin ito. Nag-aalinlangan si Gale na ang ganoong kaliit na bagay ang tinutukoy ni Team Leader Red. Namangha si Ellie na ang isang bagay na napakaliit ay maaaring magdala ng napakaraming kulay. Sa tabi nila, lumulutang si Nero, matamang nakatitig sa kumikinang na globo. Kinumpirma ni Kay na walang negatibong epekto sa kanyang katawan. Gayunpaman, lumapit si Nero, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa makintab na enerhiya. Bigla, ibinuka ng pusa ang bibig nito ng malaki, nakatapat sa artifact. Bago pa man makakilos ang sinuman, nilunok ni Nero ng buo ang Stellar Fragment. Ang mukha ni Kay ay nabalot ng lubos na takot at gulat. Parehong takot na takot sina Gale at Ellie, sinisigawan ng pusa sa takot, hinihinging malaman kung ano ang ginagawa nito. Sinigawan ni Gale ang lumulutang na pusa, pinapagalitan si Nero at sinasabing hindi pagkain ang fragment. Nawalan ng pasensya, hinawakan ni Gale at marahas na inalog ito, sinisigawan si Nero na iluwa ito. Desperadong sinubukan ni Kay na pigilan siya, sinisigawan si Gale na alisin ang kanyang mga kamay sa pusa. Bigla, malalakas na bitak ang kumalat sa mga pader at kisam. Nagreklamo si Gale na pagkatapos ng lahat ng kanilang pagsisikap, ganito lang pala magtatapos. Ang buong istruktura ay nagsimulang gumuho habang nakatayo ang tatlong pioneer sa gitna. Napagtanto ang panganib, sumigaw si Gale na tumakbo na ang lahat. Si Kaye, hawak si Nero, ay tumakbo kasama sina Ellie at Gale habang gumuho ang silid sa likuran nila. Desperado silang tumakbo patungo sa labasan, halos hindi nakatakas papunta sa pasilyo. Lumipat ang eksena sa ibang lokasyon. Isang grupo ng mga pioneer ang nakatayo sa harap ng isang malaking patay na halimaw. Si Aransya, ang babaeng may orange na buhok, ay sinisiyasat ang isang malalim na marka ng hiwa sa lupa. Lumuhod siya upang suriin ang mga bakas, mukhang nag-aalala. Isang lalaking may asul na buhok ang nagtanong kung may nahanap siya. Kinumpirma ni Aransya na may seryosong ekspresyon na bumalik na ang baliw sa laban na yon. Ipinaliwanag niya na ang mga bakas ay pag-aari ng isang humanoid creature na kilala bilang Sword Demon, isa sa mga Black Hands ng bruha. Sinabi niya na sa tuwing nagpapakita ito, nagdudulot ito ng gulo at iniisip kung ang kamakailang pagdami ng aktibidad ng mga halimaw ay may kaugnayan sa paglitaw nito. Tinatanong ng lalaking may asul na buhok kung dapat ba silang magpatuloy, ngunit nagpasya si Aransya na itigil ang misyon. Sinabi niya na nakakuha na sila ng sapat na yaman at tumangging isa panganib ang mga probationer sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Bigla, nakaramdam si Aransya ng isang malakas na pagbugso ng enerhiya. Isang dambuhalang pulang pagsabog ng apoy ang sumabog mula sa kalapit na bundok. Nakilala ni Aransya ang partikular na kulay ng apoy, at napagtanto niyang pag-ari ito ni Team Leader Red. Napatingin siya sa gulat, napagtanto na kung ganoon kalakas ang ginagamit ni Red, siguradong kasama niya roon ang Sword Demon. Mga hindi nakikitang hiwa ng enerhiya ang pumunit sa hangin patungo sa mga pioneer. Agad na tumugon si Aransya, sumisigaw sa kanyang mga nasasakupan na umiwas habang papalapit ang isang malaking alon ng hiwa. Habang nagkakagulo ang kanyang team, inilabas ni Aransya ang isang dambuhalang mechanical hammer na nagniningning sa init na kulay kahel. Naging mabangis ang kanyang ekspresyon, nagniningning sa kapangyarihan ang kanyang mga mata habang naghahanda siyang salubungin ang atake. Sa isang malakas na sigaw, tumalon siya at iwinasiwas ang kanyang martilyo. Ang pagtama ay lumikha ng isang malaking pagsabog ng kahel na enerhiya na bumangga sa paparating na itim na hiwa na nagpa-neutralize sa banta. Paglapag ng ligtas, idineklara ni Aransya na opisyal nang tapos ang ekspedisyon at inutusan ang lahat na bumalik sa outpost. Inutusan niya ang kanyang deputy na may asul na buhok na pamunuan ang pag-atras habang makikipagkita siya kay Team Leader Red. Pagkatapos ay lumipad si Aransya patungo sa malayong tuktok ng bundok. Lumipat ang eksena sa bundok kung saan nagaganap ang isang mapanirang labanan. Nagbanggaan ang pula at itim na enerhiya ng may pasabog na lakas. Si Colorist Red at ang Sword Demon ay gumagalaw sa nakakabulag na bilis, paulit-ulit na nagbabanggaan ang kanilang mga talim. Dinampot ng Sword Demon ang isang mabigat na sandatang parang sibat na gawa sa dilim, ang nag-iisang nagniningning na puting mata nito ay masamang nakatitig kay Red. Sa isang dagundong, ibinato ng demonyo ang isang paikot na ipo-ipo ng madilim na enerhiya patungo sa Pioneer. Nanatili sa kanyang kinatatayuan si Red, sinasalag ang malakas na pagtama. Sa isang mahusay na pagpihit, inilihis niya ang madilim na sibat. Hindi natinag, sumugod muli ang Sword Demon, iwinawasiwas ang isang talim ng mga anino. Sinalag ni Red, nakatuon sa depensa laban sa walang tigil na pag-atake. Biglang huminto ang Sword Demon nang mapansin niya ang pag-ipon ng init. Isang malaking bukal ng pulang apoy ang sumabog mula sa lupa, nilamon ang lugar. Tumalon pa atras ang Sword Demon sa tamang oras, nakataka sa naglalagablab na apoy. Tumingin ang Sword Demon sa gitna ng mga apoy, ang nagniningning niyang mata ay nakatutok sa kanyang kalaban. Biglang, may sumigaw mula sa itaas, pinupuri si Red sa kanyang pain na atake. Mabilis na bumaba si Aransya, hawak ang kanyang malaking martilyo, at sumigaw ng hamon sa demonyo, hinahamon itong subukang umiwas.
May mabangis na ngiti, inasar niya ang kalaban. Ibinagsak niya ang kanyang martilyo ng may napakalakas na puwersa, lumilikha ng shockwave ng kahel na enerhiya. Marahas na bumaon ang demonyo sa lupa, hindi nakaiwas sa sorpresang atake. Maganda ang paglapag ni Aransya habang humuhupa ang mga durog na bato. Tumingin sa kanya si Colorist Red nang may kalmadong ngiti at sinabing huli na siya. Nagbiro si Aransya na muntik na siyang mamatay, pero binaliwala ito ni Red. Napansin niya na kahit malinis ang kanyang tama, hindi ito sapat para tapusin ang laban. At tama nga, lumitaw ang anyo ng Sword Demon mula sa alikabok. Masamang tumitig ang nilalang sa dalawang pioneer nang may matinding galit, walang dalos. Nanatiling kumpiyansa si Red, sinasabi kay Aransya na mas magiging madali na harapin ang kalaban na ito mayong ginagamit na niya ang kanyang kulay. Pero, binalaan siya ni Aransya na huwag lumaban ng hindi buo ang loob. Inamin niyang gumaan ang kanyang loob na dumating siya bago naging masyadong seryoso ang mga bagay. Ipinaliwanag na ayaw ng ibang colorist na makita si Red na lumaban ng buong lakas, na nagpapahiwatig na nakakatakot ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nagreklamo si Red sa kanyang panenermon. Hindi siya pinansin, ginamit ni Aransya ang kanyang kapangyarihan, at mga nagniningning na bilog ng kahel na enerhiya ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang martilyo, habang napapalibutan ng aura ng liwanag at idineklara na pababagsakin nila ang isa pa sa mga Black Hand ng bruha. Sa kanilang tapat, tahimik na nakatayo ang Sword Demon, ang mukha nito ay namumula sa galit. Habang naghahanda sina Colorist Red at Aransya na labanan ang Sword Demon, isang hirap na boses ang umalingaw mula sa gilid ng bangin. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Red, at maging ang Sword Demon ay mukhang nalito, huminto para tumingin sa direksyon ng tunog. Nakatayo ang Sword Demon sa mabatong gilid habang pinapanood ang mga nagtatalong boses sa ibaba. Sa wakas, umakyat sa gilid sina Gale, Kaye, kasama si Nero, at Elishan. Bumagsak si Gale, humihingal, idineklara na ayaw na niyang bumalik pa sa mga guho sa ilalim ng lupa. Pero, biglang natigilan si Gale, napansin ang isang nakakatakot na presensya. Tumingala siya at nakita ang Sword Demon na diretsong nakatitig sa kanya. Sa likod ng halimaw, nakita niya sina Red at Aransya na nagniningning sa enerhiya, na pagtanto na napasok sila sa isang labanan. Mukhang nataranta sina Aransya at Red, sinusumpa ang napakasamang tiyempo, at sumugod para harangin ang halimaw. Sumigaw si Red sa tatlo na umiwas. Hindi pinansin ng Sword Demon ang mga makapangyarihang colorist at ibinaling ang kanyang atensyon sa mahinang biktima. Sa nakakatakot na bilis, direktang sumugod ang halimaw kina Kai, Gale, at Ellie. Dahil sa instinct, hinawakan ni Gale ang kanyang espada, at mabilis na inilabas ni Ellie ang kanyang sandata. Sa kabila ng kanilang pagod, sumugod ang dalawa para protektahan ang kanilang sarili. Iwinasiwas ng Sword Demon ang kanyang dambuhalang itim na talim ng may napakalakas na puwersa. Sa isang hampas lang, winasak niya ang mga sandata ni Gale at Ellie. Gulat na napatingin sina Ellie at Gale. Hindi maproseso ni Gale kung paano nawasak ang kanyang pinatigas na metal na sandata. Paralisado sa takot, napagtanto niyang hindi matatawiran ang agwat ng kapangyarihan at iniisip na mamamatay na siya. Ibinaba ng Sword Demon ang kanyang dambuhalang talim. Isang hiwa ng puting enerhiya ang humiwa sa hangin. Sa desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang mga kasama, iniharang ni Kai ang sarili sa daan ng atake, pinoprotektahan sina Gale at Ellie. Malinis na tinagpas ng tama ang kanyang kaliwang kamay. Nagnalit ng ngipin si Kai sa matinding sakit. Sumigaw si Ellie ng kanyang pangalan sa takot, at sumigaw si Gale sa gulat habang papalapit ang Sword Demon sa kanila. Bumagsak pa atras si Kai, malakas na dumudugo. Sumugod ang Sword Demon, tinuhod si Gale at sinakal si Ellie. Binihag niya ito, ginagamit bilang pananggalang na tao. Dumating sina Colorist Red at Aransya ngunit natigilan. Dahil hindi makaatake ng hindi mapapatay si Ellie, inutusan sila ng Sword Demon na huminto, pinapaalis sila sa daan at huwag siyang sundan. Hinihingi niyang ibigay nila ang susi na ikinalito ng mga colorist. Nagbabala siya na nasa kamay niya ang babae at nagbantang papatayin si Ellie kung hindi sila makikinig. Nanliit ang mga mata ni Red, pinag-iisipan ang sitwasyon. Sumigaw pabalik si Aransya sa pagkalito, tinatanong kung anong susi ang kanyang sinasabi. Nanginginig siya sa galit, tinatawag siyang bastardo, habang nagtiimbagang si Red, na pagtantong komplikado ang sitwasyon. Samantala, nakadapa si dumudugo ang kanyang naputol na braso. Si Nero ay lumulutang sa itaas niya habang umiiyak. Biglang, kumibot ang natitirang kamay ni Day. Patuloy na ginigipit ng Sword Demon si Ellie, humihingi ng desisyon. Ngunit, isang madilim na presensya ang bumangon mula sa lupa. Dahan-dahang nagsimulang tumayo si Kai, ang kanyang anyo ay nagbabanta. Naramdaman ng Sword Demon ang matinding aura at lumingon, nalilito. Nautal siya, hindi maintindihan ang kanyang nakikita, at nagtanong kung ano si Kai. Ganap na tumayo si ang kanyang mukha ay natatakpan ng anyino. Napakalaking itim na enerhiya ang umiikot sa kanyang katawan. Ang dilim ay nag-ipon sa paligid ng kanyang naputol na pulso, at mabilis na muling nabuo ang kanyang braso, gawa sa purong itim na enerhiya. Hindi makapaniwalang nakatingin ang Sword Demon, hindi maintindihan kung paano nakatayong muli ang kanyang kalaban matapos ang ganoong kalalang sugat.
Lumingon siya, nakakaramdam ng nakakatakot na presyon, at tinanong kung bakit may kulay itim ang isang tao. Isang anyo ni Lee ang bumangon na napapalibutan ng umiikot na madilim na enerhiya. Ang dilim ay nag-ipon sa kanyang naputol na pulso na bumubuo ng bagong kamay mula sa purong anino, at pinagsama ni Kai ang enerhiya, ganap na binubuo muli ang kanyang braso. Nayanig ang Sword Demon sa imposibleng gawain ito. Biglang, isang bugso ng madilim na puwersa ang nagpatalsik sa kanya paatras. Natulala sina Aransya at Colorist Red. Napahingal ang Sword Demon, hinawakan ang kanyang lalamunan habang sinasakal siya ng isang hindi nakikitang puwersa. Naglakad si Kaye, binuhat sa ere ang dambuhalang halimaw sa pamamagitan ng leeg. Nang makita ang panganib, dinala ni Aransya si Eli Kayan at ang iba pa sa ligtas na lugar. Nanood si Colorist Red na may mabagsik na ekspresyon, nangangamba na nilamon na ng pabago-bagong itim na kapangyarihan ang isip ni Kai. Nagpupumiglas ang Sword Demon habang ang maaninong anyo ni Kai ay nasa ibabaw niya. Nagtataka kung naging halimaw na ba ang bata tulad ng Black Hand, humigpit ang hawak ng dilim, dinudurog ang kanyang baluti at katawan. Sa sakit, napagtanto ng Sword Demon na ninanakaw ni Kaye ang kanyang mismong pagkatao. Nakilala niya na ang nakakatakot na pakiramdam na ito ay hindi isang guni-guni. Nakatitig sa nagniningning na mata ni Kaye, iniugnay ng demonyo ang kapangyarihang ito sa isang tao mula sa nakaraan, napagtanto na kapareho ito ng pakiramdam sa kanya. Sa kanyang mga huling sandali ng pagkatanto, naintindihan ng demonyo na si Kaye ang taong hinahanap nila, kinikilala siya bilang ang susi. Nakakatakot na mga panga ng dilim ang lumabas mula sa katawan ni Kai, pumapalibot sa Sword Demon at sinusubukang lamunin siya. Napansin ng nilalang ang matatalas na ngipin na papalapit at mabilis na inilabas ang kanyang sandata. Nagpakawala ng sunod-sunod na hiwa, tinagpas ng Sword Demon ang mga aninong halimaw para gumawa ng daan. Napagtanto na hindi siya mananalo sa kanyang kasalukuyang estado, nagpa siya ang demonyo na kailangan niyang lumapit at sumugod sa bata. Tinarget niya ng isang malupit na atake ang mga braso at binti ni Lee na may intensyong paralisahin siya, ngunit isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw ng maharang ang atake. Nanlaki sa gulat ang mga mata ng Sword Demon nang mapagtanto niyang biglang napahinto ang kanyang talim. Nakatayo si Inang hindi gumagalaw, nababalot ng dilim, naharang ang atake gamit ang kanyang nagbagong anyong braso. Tinanong ng demonyo kung bakit hindi gumagana ang kanyang atake. Ang kamay ni Lee, na nababalutan ng itim na enerhiya, ay mahigpit na humawak sa talim ng espada ng demonyo. Naramdaman ang panganib mula sa papalapit na mga panga, tumalon pa atras ang Sword Demon, bahagyang nakatakas sa mga nangangagat na anino. Ligtas siyang lumapag, ngunit mas maraming anino ang agad na lumitaw sa paligid niya. Kinakabahang pinagpapawisan, inamin ng Sword Demon na hindi niya inakala na aabot sa ganito ang kapangyarihan ni Lee. Bigla, naagaw ang kanyang atensyon sa ibang lugar nang mapagtanto niyang may isa pang presensya na papalapit. Sumugod si Aransya sa laban na may galit na ekspresyon, sumisigaw na sawa na siya. Iwinasiwas niya ang kanyang dambuhalang mechanical hammer nang may di kapani-paniwalang lakas, at napilitang sumalag ang Sword Demon gamit ang kanyang espada. Sumigaw si Aransya sa kanya, tinatanong kung gusto ba niyang mamatay habang ibinababa niya ang martilyo. Napakalakas ng pagtama, winasak ang talim. Umungol sa sakit ang Sword Demon habang nahihirapan laban sa higanteng martilyo. Masamang tumingin si Aransya, determinado na durugin siya. Ngunit, gumawa ng kalkuladong desisyon ang halimaw. Napagtantong natagpuan na niya ang susi, nagpasya siyang umatras sa halip na lumaban sa isang talunang laban. Sa biglaang pagbilis, tumakas ang Sword Demon, iniwan si Aransya na nagulat sa kanyang kaduwagan. Agad siyang nagalit, sinisigawan siya dahil sa pagtakas matapos magdulot ng labis na pinsala. Nang makita ang direksyon na kanyang tinatahak, nataranta siya at sumigaw sa kanyang kasama, nagbabala na kailangan nilang pigilan siya bago siya makapasok sa kailaliman. Huminto ang tumatakas na Sword Demon, nalilito habang may tumatawag na boses. Humarang si Colorist Red sa kanyang daan, ang kanyang mga matay nagniningning na pula habang tinatanong niya ang halimaw kung saan nito iniisip na pupunta. Hinawakan ni Red ang kanyang espada, at ang talim ay nag-apoy sa pulang-pula na liwanag habang nilalagyan niya ito ng kanyang kulay. Ipinakawala ang kanyang ultimate technique, Chroma Annihilation Fire, ibinaba niya ang kanyang talim. Napakabilis ng atake na malinis nitong tinagpas ang kaliwang braso ng Sword Demon at humiwa ng malaking bitak sa lupa sa likuran niya. Nalaglag ang naputol na braso habang hawak ng Sword Demon ang kanyang duguan na balikat sa gulat. Tinitigan niya ang sugat, napagtanto ng may takot na ang kapangyarihang ito ay Chroma. Habang nagmumura ang halimaw, sumugod si Colorist Red para sa isa pang atake. Pinaalalahanan niya ang nilalang na nangako siya ng isang maayos na laban at idineklara ng may galit na ekspresyon na ipapadala niya ang demonyo sa impyerno tulad ng kanyang mga kasama. Nagtapos ang laban habang nagpakawala si Colorist Red ng sunod-sunod na hiwa ng pulang enerhiya. Ang isang braso na Sword Demon ay desperadong sinasalag ang mga atake gamit ang kanyang natitirang espada. Napagtanto na hindi siya mananalo, nanumpa ang demonyo na magiging iba sa susunod at isinumpa niyang huhulihin niya ang susi. Habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mukha, umatras siya sa mga anino,
tumalon palayo ng may malakas na puwersa, at naglaho. Nakatayo si Red sa gilid ng bangin, nakatingin sa kailaliman kung saan naglaho ang halimaw. Tumakbo si Aransya, sabik na ipagpatuloy ang paghabol, ngunit pinigilan siya ni Red, nagbabala na masyadong mapanganib. Nagdabog si Aransya sa pagkadismaya, nagrereklamo na halos nakuha na nila siya, ngunit ipinaliwanag ni Red na hindi sila maaaring pumasok sa kailaliman ng hindi handa. Mukhang mabagsik si Red, inaamin na kahit sa kanilang lakas, ito na ang kanilang hangganan. Tinitigan niya ang nagbabantang kadiliman, nadidismaya na ang Blacklands mismo ay nagsisilbing panangga. Naggrupo muli ang team, at humingi ng paumanhin si Aransya sa kapitan sa pagiging pabigat. Ngumiti si Red sa kanya, kina Ellie, Kyan, at Gale, tinitiyak sa kanila na masaya siyang ligtas sila. Gayunpaman, naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang tumingin siya sa likuran nila, tinatanong kung ano ang dapat nilang gawin sa taong iyon. Tumingin si Red kay Kai na nakatayong hindi gumagalaw, ang buong katawan niya ay nababalot ng nagbabantang itim na anino. Nagtataka siya kung may malay pa ba ang bata. Nagulat si Red nang makita ang dilim mula sa lupa na dumadaloy papasok sa kanya. Iniisip niya na bagamat inaasahan niyang mapanganib ang kapangyarihan ni Kai, hindi niya kailanman inakala na aabot ito sa ganito, napagtanto na mukhang sinisipsip ni Kai ang Blacklands. Habang natatapos ang magulong labanan, ang nakakatakot na itim na aura na nakapalibot kay Lee ay nagsisimulang maglaho. Nanood ang team, nagtataka kung nanumbalik na ba ang kanyang ulirat. Mukhang balisa si Aransya, ngunit sumenya si Colorist Red para sa katahimikan. Sa malapitang pagmamasid, nanginginig na nakatayo si Lee, pumipikit ang kanyang mga mata habang tuluyang nawawala ang madilim na enerhiya. Pagod na pagod, bumagsak siyang padapa. Nakatayo ang grupo sa ibabaw ng kanyang walang malay na katawan, tahimik na nakatingin. Habang tinitingnan ang batang may hawak ng ganoong halimaw na kapangyarihan, naiwan silang nagtatanong sa kanyang tunay na pagkatao. Sa ibang lugar, natitisod ang Sword Demon sa kadiliman, malakas na dumudugo. Umungol siya sa sakit, hawak ang kanyang sugat. Gayunpaman, umikot ang madilim na enerhiya sa kanyang balikat, at muling nabuo ang kanyang naputol na braso. Bigla, umalingaw ang isang nang-uuyam na boses, tinatawanan ang kanyang bugbog saradong estado at tinatanong kung nabugbog ba siya. Inaasar siya ng boses na tipikal sa kanya ang sumilip kung saan hindi dapat. Masamang tumitig ang Sword Demon sa mga anino. Dalawang misteryosong babae na may berde at itim na buhok ang lumitaw, at kinilala sila ng Sword Demon bilang si Viper. Si Viper, na nagpapakita bilang maraming anyo, ay pumalibot sa sugatang Sword Demon. Nagdaldalan sila ng masigla, inaasar siya tungkol sa kanyang kalagayan at hinihiling na malaman kung sino ang makakatalo sa isang tulad niya. Sinuri ng isa sa kambal na Viper ang lupa, napansin ang mga bakas ng nakakapasong init at purong pulang enerhiya. Tumingala siya na may tuso ng ngiti, napagtanto na nilabanan ng demonyo si Colorist Red. Inasar niya ito, tumatawa na isang himala na nakaligtas siya sa isang laban sa ganoong halimaw. Umungol sa inis ang Sword Demon habang patuloy siyang inaasar ni Viper. Sinigawan niya ito, sinabihang tumahimik at umalis. Hindi na nagkomento si Viper sa kapangyarihan ni Colorist Red, sinabi na habang napakalakas ng tao, ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay nagsasangkot ng pagsunog ng sarili niyang puwersa ng buhay. Hinuhulaan na sa huli ay wawasakin niya ang sarili. Pagkatapos ay binago ni Viper ang kanyang tono sa isang bagay na maseryoso. Hinabol niya ang demonyo, itinuturo na binaliwala nito ang kanyang naunang tanong. Tinanong niya kung napansin ba nito na ang kurtina ng itim na bruha, ang malaking hadlang na humaharang sa mga guho, ay nabuksan. Ngumisi siya ng may masamang hangarin, tinatanong kung nakita ba niya kung sino ang gumawa nito at kung paano ito nabuksan. Nanatiling tahimik ang Sword Demon na naging dahilan para bumuntong hininga si Viper at kulitin pa siya. Sa isip-isip, tinawag siyang tanga ng Sword Demon, iniisip na walang paraan para ibahagi niya ang ganoong kahalagang impormasyon. Napagtanto niya na kung malalaman ang pagkatao ng susi, siye, magiging talo ito para sa kanya. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pagkamapag-angkin habang nanunumpa siya ang aangkin sa bata. Nang makita ang kanyang pagtangging magsalita, mukhang dismayado si Viper, nagrereklamo na hindi siya masaya kasama. Tinitigan niya ang kanyang papalayong likod, nararamdaman ang kanyang pag-aatubili. Nagkikikilan ang dalawang kambal na Viper, inaasar ang demonyo sa pag-arte ng kahina-hinala. Sinabi nila sa kanya na ang kanyang katahimikan ay nagpapahalata lamang na may tinatago siya, tinatawag siyang hangal. Ngunit, mabilis na nawalan ng interes ang kambal. Idineklara ng nangingibabaw na kambal na hindi mahalaga dahil malalaman nila ito sa kanilang sarili. Nagniningning na berde ang mata ni Viper habang hinuhulaan niya na ang pagbukas ng kurtina ay may kaugnayan sa mga tao mula sa lungsod. Nakatayo sa harap ng isang dambuhalang anyo na may mga galamay, iminungkahi ni Viper na dahil mayroon na silang lead, oras na para gumawa ng gulo.